Aray, Chuhwange, marunong ka bang magmasahe? Napakasakit. Kahit paghuhugas ng paa, hindi mo alam. Pasensya na po, ma. Huwag mo akong tawaging ma. Napakaswerte mo sa katangahan, simpleng paghuhugas ng paa lang, hindi mo pa magawa. Bilisan mo, punasan mo ang paa ko, pagkatapos ay linisin mo ng maigi ang sahig. Opo, sige po. Labhan mo rin ang basahan na ito. Ma, pwede po bang huwag niyong ibato sa akin? Kasama rin itong jacket. Bakit? Lalaban ka na ba? Hindi po, ma. Kukunin ko lang ang... Anak, ang asawa mo, sasaktan na ang biyenan niya. Ma, hindi po. Ano po kasi? Xiaojin, tignan mo ito. Balak akong saktan ni Chu Huange. Mahal, hindi po totoo. Kukunin ko lang sana yung... Nagawa mo pang sumagot. Gumagawa ka pa ng dahilan. Gusto mo bang utusan ko ang anak ko na hiwalayan ka? Ma, gusto ko lang po ng kaunting dignidad. Sana naman po nang galing sa puso niyo na tanggapin ako bilang manugang. Isa ka lang hampas lupang probinsyana. Huwag kang humiling ng dignidad. Natanggapin kita? Imposible. Naguguluhan ang isip ko? Pwede ba tumigil na kayo sa pag-aaway? Ano pang ginagawa mo dyan? Bumalik ka na sa trabaho. Xiaojin, tungkol sa krisis sa ating pamilyang Su, kailangan natin ng hindi bababa sa 20 milyong dolyar para sa daloy ng pera. May naisip ka na bang paraan? Sabi ni Manyu Media President Liu, kung papayag lang daw akong pakasalan siya, ibibigay niya sa pamilyang Su ang 20 milyong dolyar. Mukhang ito lang ang tanging paraan para maisalba ang pamilya. Ano? Yung matanda at pangit na President Liu na yon? Gusto talaga ng lolo mo na pakasalan mo siya? Hindi ko sana hinayaan na mapangasawa mo itong si Chu Huange. Kahit pa sana ang anak ng kung sinong boss ng kumpanya ang pinakasalan mo, hindi sana tayo mauuwi sa ganito. Wala siyang naitutulong. Ngayon, mapipilitan ka pang pakasalan ang matanda at pangit na babaeng yon. Wala pang pinal na desisyon si Lolo, baka sakaling magbago pa ang takbo ng sitwasyon. Ang mapangasawa itong si Chu Huange, na hampas lupang probinsyana, ang pinakamasaklap na swerteng naranasan ko. Ayaw kong madagdagan pa ng isa ng matanda at pangit na manugang. Huwag ka nang makinig, pumunta ka na doon at maglaba. Ano pang nakatitig mo dyan? Maglaba ka na, dali. Hello? Hello? Yang mistress po ito. Nakikiusap ako, bumalik. Pumunta ka rito para bisitahin ng chairman. Hello, young mistress. Pakiusap. Bumalik ka at dalawin mo si chairwoman. Gusto lang naman ng matandang iyon na tawagin ko siyang lola, di ba? Sabihin mo sa kaniya, hindi mangyayari iyon. Pero apo ka pa rin niya. Sabi ni chairwoman, naghihintay ang One How Group kahit kailan para bumalik ka at mamuno rito. Ano naman kung apo niya ako? Siya ang naging dahilan kung bakit wala na ang mga magulang ko noon. Hindi ko siya kikilalanin at hindi ko kailangan ang One How Group. Young mistress, nagpadala si chairwoman sa iyong black gold card ng 100 bilyong dolyar bilang kabayaran daw para sa red. Kung gusto mong bumalik, tawagan mo lang ako anumang oras. Black Gold Card. 100 bilyong dolyar. Huange? Ano ba ang ginagawa mo at pabalik-balik ka? Chu Huange, buong araw ka nang walang ginagawang tama. Bakit pakalat-kalat ka lang diyan? Hello? Pakicheck naman kung magkano ang balanse ng card na ito. Magandang araw, Miss Chu. Dahil sa sobrang laki ng halaga sa iyong Supreme Black Card, hindi po ito ma-check sa ngayon. Pakidala po ang inyong ID sa mismong bangko para malaman ang detalye. 100 bilyong dolyar talaga? Totoo nga, 100 bilyon. Sabi ni Grandpa, magkakaroon ng family meeting. Pag-uusapan kung paano lulutasin ang krisis na ito. Hindi naman siguro pipilitin ng matanda na iyan. Napakasalan mo ang matandang babaeng iyon? Hey, Mom, tignan muna natin ang mangyayari. Hindi maaari. Hindi ko hahayaan na ang asawa ko ay magpakasal sa ibang babae.
Nandito na ba ang lahat? Tinawag ko kayo rito. Pangunahing para pag-usapan kung paano malalagpasan ang ating krisis sa pamilya. Grandpa, ang sabi ni President Liu mula sa Manyu Media, kapag pinakasalan siya ng pangalawang kuya, bibigyan niya tayo ng 20 milyong dolyar. Kaya naman, basta't payag si Sujin na pakasalan si President Liu, lahat ng problema ay madali nang malulutas. Tumahimik ka nga. Gusto mo ba talagang mapilitan ang ading mo na pakasalan ang babaeng iyon? Ma'am naman, Dad, yang si President Liu ng Manyu Media ay matanda na at hindi nakagandahan. Paano niyo matiis na ipakasal sa kaniya si Xiao Jin? Iyang si President Liu ng Manyu Media ay matanda na at pangit pa. Paano niyo po natitiis na ipakasal sa kanya si Xiao Jin? Anti-annotation, Tia. Nalilito ka na talaga. Kahit na ang President Liu na ito ay medyo matanda at pangit, mayaman naman siya at makapangyarihan. Kung ganoon pala kaganda ang sitwasyon, bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Si second brother ang partikular na hinihiling niyang pakasalan. Ang ating pamilyang Su ay hindi lang naman si Xiao Jin ang nag-iisang lalaki. Sa tingin ko kung papayag sila, hindi magiging problema ang panig ni President Liu. Suje, Sujin, Sulei. Ngayon ay ang panahon ng krisis ng ating pamilya. Basta't kung sino sa inyo ang makakapagpakasal sa President Liu ng Manyu Media, ang ating pamilya ay makakakuha ng 20 milyong dolyar na pundo para sa ating negosyo at ang krisis ng pamilya ay madali nating malalampasan. Tingnan natin kung sino sa inyo ang handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng pamilya. Lolo, wala po akong magagawa. Kagampan pa lang ni Xiao Xue. Mukhang masama naman kung makikipaghiwalay ako sa kanya ngayon. Gusto ko rin sanang magsakripisyo para sa pamilya, pero wala talaga akong magagawa. Lolo, gusto ko rin pong magsakripisyo para sa pamilya, pero kasasaltan lang namin ni Waner. Matiis niyo po bang paghiwalayin kaming mga bagong kasal? Kaya po, Sujin, nahaharap ang pamilya sa usapin ng kaligtasan. Bukod doon, si President Liu ay ikaw mismo ang piniling pakasalan. Ayaw mo ba talaga? Oo nga, ang Manyu Media na ito ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod na ito, sa ilalim ng One How Group. Ito ang pinakasikat na kumpanya sa pelikula. Hindi natin kayang banggain ang President Liu na iyan. One How Group. Hindi ba kumpanya namin iyon? May asawa na si Xiao Jin. Sa makalawa na ang kanilang pangatlong anibersaryo ng kasal. Sa ganitong panahon niyo ba sila balak paghiwalayin? Tia, ang babaeng si Chu Huanghe, kailan ba natanggap ng ating pamilyang Su na manugang siya? tama po, Ma. Hindi ba't itinuring niyo lang siyang katulong? Bakit niyo biglang tinatangi ang pagiging manugang niya ngayon? Ma, sa totoo lang, masyadong mahusay si Sujin at ang makasama si Chu Huanghe ay isang malaking kawalan para sa kanya. Di hamak na mas magaling si President Liu kaysa kay Chu Huanghe na nakikita lang kahit saan at walang pinagkaiba sa iba. Tia, ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ni second brother. Parehong panig ang makikinabang dito. Hindi ba't sang-ayon kayo? Tama. Xiao Jin, bakit ka pa nakatulala diyan? Sa tingin ko ay may punto naman ang sinasabi nila kahit na si President Liu ay medyo matanda na at pangit pero mayaman at makapangyarihan naman siya. Ma, Sujin, anak ka rin ng aming pamilyang Su. Sa harap ng panganib na mawala ang ating pamilya, hahayaan mo na lang ba kaming bumagsak ng walang ginagawa? ako po. Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Chu Huanghe, ano ang karapatan mong pumunta rito? Umalis ka na agad. Family meeting ito ng pamilyang Su. Bakit ka nang gugulo rito? Huanghe, bakit ka narito? Asawa ko. Chu Huanghe, nawawalan ka na yata ng respeto. Sinong nagpapunta sa iyo rito? Alam mo ba kung nasaan kang lugar? Lolo, lagi po kitang nirerespeto. Alam ko rin po na hindi ako dapat naririto. Pero dahil po pinipilit niyo si Sujin na magpakasal sa ibang babae, hindi ako papayag. Ano? Tama ba ang narinig ko? Hindi ka papayag? Bilang manugang na hindi kinikilala ng pamilyang Su, ano ang karapatan mong tumanggi? Tama, 3 taon ka ng kasal sa pamilyang Su at puro pera namin ang ginagastos mo. Kung hindi ka pinapakain ng pamilyang Su, matagal ka na sanang nawala. Bakit ka nakikialam? Kaya kong magbigay ng 20 milyong dolyar para tulungan ang pamilyang Su sa krisis na ito. Huanghe, huwag kang basta-basta magsalita. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 20 milyong dolyar? Ano? Tama ba ang narinig ko? Sa'yo manggagaling? Hoy, Tia, naghihirap ang pamilya natin? May itinatago pa ba kayong pera? Chu Huanghe, anong kalokohan ang pinagsasabi mo?
Chu Huange, anong klaseng kaguluhan itong pinagsasasabi mo? 20 milyong dolyar? Chu Huanghe, saan ka naman kukuha ng ganoong pera? Hindi mo ba alam na pinipilit mo lang si Mama at si Sujin na maglabas ng 20 milyong dolyar? Wala ka na ngang naitutulong. Panay pa ang gulo mo. Bakit ba ako nagkaroon ng ganitong minugang? Napakalas ko talaga sa buhay. Lumayas ka na ngayon din. Mayroon talaga akong 20 milyong dolyar po, ma. Tama na. Second brother, bakit hindi ko napansin noon pa na mahilig palang magyabang ang asawa mo? Ang magkaroon ng ganyang asawa, talagang kahiya-hiya. Siguro ramdam niyang malapit na siyang palaasin ni Pamilyang Su, kaya pilit na kumakapit sa huling pagkakataon. Tama na. Huwag na nating pagtalunan ito. Lolo, payag na akong pakasalan si President Liu. Asa. Asawa ko, maghintay ka lang, talagang mailalabas ko ang 20 milyong dolyar at siguradong pipigilan kitang makasal sa babaeng iyon. Mahal ko, saan mo ba ako dadalhin? Alam mo naman kailangan ng pamilya natin ng 20 milyong dolyar para sa puhunan. Kung may pera ako sa account ko, tiyak na kukunin iyon ng pamilya. Kaya mas ligtas kung i-withdraw ko ito. Napakatalino mo talaga, mahal ko. Chu Huange, bakit hindi ka na lang manatili sa bahay bilang katulong sa halip na gamitin niyang motor mo para pumunta rito sa bangko? Sulay, tandaan mong asawa ako ng kuya mo. Pwede bang irespeto mo naman ako? Sulay, kahit anong mangyari, ako pa rin ang sister-in-law mo. Pwede mo ba akong irespeto kahit kaunti? Hindi na kailangan dahil isang babae ka lang naman na malapit ng iwan ng aming pamilyang Su. Anong dapat irespeto doon? Honey, siya ba yung nabanggit mo noong nakaraan? Ang asawa ng kuya mo? Bakit? Naka-electric bike lang siya. Talagang kahiya-hiya siya. Wala pa iyan? Tingnan mo siya. Mula ulo hanggang paa. Ang suot niya ay wala pang 100 dolyar ang halaga. Kung ako sa kanya, maihiya akong lumabas ng bahay. Sulay, sino ito? Nandito lang kami ng sekretarya ko sa bangko para sa ilang gagawin. Teka, hindi pala. Chu Huange. Kailangan ba kitang tularan sa bawat ginagawa ko? May paki ka ba? Siguraduhin mo lang. Honey, hindi kaya nalaman na niya ang tungkol sa relasyon natin? Paano kung ipagsabi niya? Anong ikinakatakot mo? Anong laban niya sa akin? Tara, pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Chu Huange dito. Magandang araw po, ma'am. Ano po ang maitutulong ko? Kukuha lang ako ng pera. Kung ganoon ay, kumuha po muna kayo ng numero at pumila. Chu Huange, bakit ka kukuha ng pera? Ninanakawan mo ba si auntie? Hindi. Pera ko ito. Sa pagkakaalam ko, hindi na kailangang pumila ng mga VIP na customer. Hindi ba? Tama po iyan. Kung VIP po kayo, ay hindi na kailangang pumila. Kayo po ba ay isang VIP? Oo. Anong klaseng mata mayroon kayo? Ang isang VIP ay dapat mayroong depositong umaabot sa 5 milyong dolyar bago pa magkaroon ng kwalifikasyon. Oo nga. Sa hitsura pa lang niya, mukha ba siyang may 5 milyong dolyar? Ma'am, bangko po ito, hindi isang karnabal. Pakiusap ay huwag po kayong magbiro. Sino ang nagbibiro? VIP talaga ako. At ang totoo ay Supreme VIP pa ako. Ma'am, sa bangkong ito ay wala po kaming Supreme VIP. Nagagawa nyo na pong gambalain ang aming trabaho, huwag nyo kaming sisisihin kung gumamit kami ng puwersa. Ikaw. Hi. Totoong isa akong Supreme VIP sa lugar na ito. Tsaka, masyadong mababa ang posisyon mo, hindi ako makikipag-usap sa iyo. Tawagin mo si manager. Napakababa ng posisyon mo, kaya hindi ako makikipag-usap sa iyo. Tawagin mo na lang si manager dito. Ay nako, sabi ko na sa inyo. Paano nyo nagagawang manghusga base sa hitsura? Tingnan nyo ang suot niya. Medyo luma at marungis nga. Mas marumi pa sa basahan namin sa bahay. At nag-e-bike lang siya papunta rito. Pero malay nyo, isa siyang bilyonaryo na nagpapanggap lang na mahirap. Gusto nyo ba? Sabi niya, ay isa siyang Supreme VIP. Siguradong mayroon siyang VIP card, di ba? Ilabas mo yan at ipakita sa lahat. Tama ka, mayroon nga talaga akong VIP card. Ito oh. Nakatatawa ka naman, Chu Huange. Naglabas ka lang ng walang kwentang card, tapos sasabihin mong VIP card yan. Tingnan nyo ng mabuti, ito ang totoong VIP card ng bangko. Mayroon itong espesyal na code na hindi basta-basta mapepeke sa labas. Wala kang alam. Binibine. Nagtatrabaho ka rito, di ba? Halika rito at sabihin mo sa kanila, VIP card ba ang hawak niya? Siyempre, hindi po. Ang bangko namin ay walang ganito kababang uri na card. Isa itong Supreme Black Gold card. Normal lang na hindi nyo pa ito nakikita. Black gold card talaga? Kahit na sabihing ang bangkong ito ay walang black gold card, kahit pa meron man. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ka niyan?
Huwag ka nang magsalita kung wala kang alam, para hindi ka mapahiya. Dahil lang sa hindi sapat ang posisyon mo, at hindi mo pa ito nakikita, hindi ibig sabihin hindi na ito totoo. Sige, matigas ang ulo mo, di ba? Ganto na lang, kapag napatunayan mong ang hawak mo ay Supreme VIP card, luluwa ang mga mata ko at luluhod ako sa harap mo at tatawagin kitang lola ng 3 beses. Pero kapag hindi mo napatunayan, luluod ka at tatawagin akong lolo ng 10 beses. Huwag na tayong makipagpustahan. Wala akong oras na makipaglaro sa'yo. Bakit? Natatakot ka na ba? Ayaw mong makipagpustahan? Sinong nagsabing natatakot ako? Totoo ang hawak ko. Natatakot lang ako na baka bawiin mo ang sinabi mo. Ako, babawi sa sinabi ko? Isang malaking kalokohan yan. Sinasabi ko na sa'yo ngayon, basta mapatunayan mong Supreme VIP card nga yan, lululuhod ako at tatawagin kitang lola ng 3 beses. Sabi mo yan ah. Huwag na maraming daldal. Gusto kong makita kung paano mo mapapatunayan yan sa akin. Anong nangyayari rito? Bakit ang daming taong nakapaligid? Manager, mabuti at dumating po kayo. Ang taong ito ay nanggugulo rito, may hawak siyang basurang card, at pinagpipilitang Supreme VIP card daw yon. Pero sa bangko natin, VIP card lang ang meron, wala namang Supreme VIP, di ba? Supreme VIP? Opo, ang taong ito ay nanggugulo. Naaabala na po niya ang operasyon ng ating bangko. Ipapaalis ko na po siya sa guwardiya. Hoy, bakit nakatayo lang kayo riyan? Bilis, paalisin niyo na ang baliw na ito ngayon din. Ganyan ba talaga kayo makitungo sa isang VIP client? Ganyan ba kayo tumrato ng isang VIP client? Tumigil kayo. Gusto nyo na bang mawalan ng trabaho? Hindi nyo ba ginagamit ang mga mata nyo? Siya ang Supreme VIP ng bangkong ito. Magandang araw po, mahal naming VIP client. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang na hindi namin kayo agad nakilala. Ano po bang kailangang serbisyo ang maipaglilingkod namin? Hindi maaari to? Paniguradong peke iyan. Bakit hindi ko nabalitaan na mayroon palang ganitong Supreme VIP ang bangkong ito? Dahil ang Supreme VIP ay nangangailangan ng mataas na requirements, kailangang mayroong 10 bilyong dolyar bago ito makuha, ibinibigay lang ito sa mga espesyal na tao, kaya naman hindi ito alam ng nakakarami. Ang nasa harapan nyo na si Miss Chu, ang aming Supreme VIP. Ano na, Sulay? Oras na para tuparin mo ang pustahan natin. Dahil pamilya naman tayo, maaring hindi na kita paluhurin o tawaging lola, pero sa susunod, huwag kang masyadong mapangmaliit ng tao. Respetuhin mo naman ako. Imposible ito. Kahit si tita ay hindi magkakaroon ng ganitong card, peke lang ang isang ito. Chuwange, humanda ka? Magkakaalaman tayo balang araw? Miss Chu, dito po tayo. Mahal, nagugutom ka ba? Pagluluto kita ng kakainin. Huange? Mukhang ang pagpapakasal mo kay President Liu ay hindi na natin matatakasan. Pumirma ka na. Mahal, hindi mo na kailangang pakasalan siya. May pera ako. May 20 milyong dolyar sa loob ng card na ito. Chu, Huange? Sa 200 piso lang na binibigay ko sa iyo araw-araw, no? Kailan ka pa makakaipon ng 20 milyong dolyar? Totoo ito, hindi kita niloloko. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka sa akin sa bangko. Totoo ito. Sobra na, tama na. Tutal, lagi ka naman napapahiya sa pamilyang ito. Ituring mo na lang itong paraan para lumaya. Pirmahan mo na ang mga papel. Ako. Hindi ko hahayaang hiwalayan ako ng asawa ko. Hello? Kailangan nating magkita. Young mistress, para saan po ang inyong pagbisita ngayon? Handa na po akong patawarin siya. Talaga po ba, young mistress? Napakagandang balita niyan. Pero mayroon akong isang kondisyon. Kailangang ibigay sa akin ni Lola ang Manu Film and Television Company. Young mistress, wag lang ang Manu Media. Dahil kung gusto nyo, ang buong One How Group ay mapapasa inyo. Young mistress, kailan nyo po balak magsimula sa pwesto para po maiayos ko na ang lahat para sa inyo? Mas maaga, mas mabuti. Kung ganoon, sasabihan ko na ang manager ng Manu na asikasuhin kayo bukas. Hello? Reunion ng magkakaklase? Sige, pupunta na ako. Naku naman sa wakas. Euro. Chuhwange? Chuhwange, bakit parang ang saklap naman ng naging buhay mo? Euro kasi.
Kumusta sa inyong lahat? Pasensya na at nahuli ako. Nandito na si Sister Euro. Kumusta? Halika, maupo ka. Dito ka maupo. Hi. Hi, kumusta? Hi. Wow, Euro. Lalo kang gumaganda ngayon. Hindi nga nakakapagtakang magiging malaking bituin ka na sa lalong madaling panahon. Totoo yan. Nabalitaan ko na malapit na siyang pumirma ng kontrata sa Manyu Media. Talaga? Sa Manyu Media? Iyon ang pinakasikat na kumpanya sa ilalim ng pinakamalaking grupo sa lungsod, ang One How Group. Maliit na bagay lang iyon. Euro, pipirma ka na ng kontrata sa Manyu Media? Chu Huang hindi naman sa pinagsasabihan rin kita. Pero lalabas ka para kumain, tapos hindi ka man lang nagbihis ng maayos. Nakadamit ka pang bangketon. Hindi ba madumi yan? Hindi ba ito madumi? At isa pa, sino ba ang nagpabaya sa iyo na pumunta rito? Ako, akala ko po kasi ay maayos ang relasyon nyo. Kaya naman, Xiao Yue, mali itong ginawa mo. Sa estado ni Euro ngayon, tingin mo ba ay pwedeng makipagkaibigan sa kaniya ang kahit sino? Euro, tingnan mo. Nandito ang lahat ngayon para ipagdiwang ang pagiging malaking bituin mo. Dapat tayong lahat ay masaya. Huwag mo nang hayaang may isang taong sumira ng araw mo. Hayaan mo na nga. Kumain na lang tayo. Halika na. Kain na tayo. Sige na. Ayos na. Hanggang dito na muna siguro ang kainan. Euro, iuwi na kita sa inyo. Ako na, ihahatid na kita sa inyo. Wag na, hindi na kailangan. Bukas ay mayroon pa akong pipirmahang kontrata sa Manyu Media, mauuna na ako. Mga kaibigan, dahan-dahan lang sa pagkain. Paalam. Pupunta si Euro bukas sa Manyu Film and Television Company para pumirma ng kontrata at nagkataong pupunta rin ako sa Manyu Media bukas. Si President Liu ng Manyu Media. Humanda ka sa pagkikita natin. Sino ito? Sinong naglagay ng dekuryenteng bisikleta rito? Nagkaroon tuloy ng gasgas ang sasakyan ko. Ay, Manager Jiang. Manager Jiang, pasensya na po, pasensya na po. Pagkakamali ko po ito, sorry po talaga. Security guard ka ba rito? Paano ka nagtatrabaho bilang guard? Pwedeng bang mag-park ng bisikleta rito? Alam mo ba kung anong klaseng sasakyan ito? Ang pagpapaayos nito ay nagkakahalaga ng ilang 10,000 dolyar, higit pa sa kalahating taon mong sweldo. Kaya mo ba itong bayaran? Opo, Manager Jiang, kasalanan ko po. Kaninong dekuryenteng bisikleta ba ito? Lumabas na kayo ngayon din. Kapag hindi pa kayo lumabas, parurusahan ko ang bisikletang ito. Hoy? Sa akin iyan, anong problema? Sinong nagsabi sa, yung pwede kang pumarada rito? Hindi ba parking lot ito? Bakit bawal pumarada? Sabi ko bawal. Sino ka ba? Ikaw ba ang boss ng Manyu Film and Television Company? Kung sabihin mong bawal, bawal na agad? Ako si Jiang Hao ng HR sa Manyu Film and Television Company. Kaya kung sabihin kong bawal, bawal pumarada rito. Manyu Film and Television Company ito. Hindi lugar ito para sa mga katulad mong nakasakay lang sa e-bike. Ngayon, tingnan mo. Nabangga ng e-bike mo ang kotse ko? 50,000 dolyar ang paayos nito. Magbayad ka na. 50,000 dolyar? Bakit? Ayaw mo pa? Maswerte ka pa nga dahil ako ang nakatapat mo ngayon. Mabait pa nga ako. 50,000 dolyar lang ang hinihingi ko. Magbayad ka na agad. Huwag ka nang magreklamo. Sa kakarampot na gasgas na iyan, halos 1,000 dolyar lang ang paayos niyan. Pagkatapos hihingan mo ako ng 50,000 dolyar at ang lakas pa ng loob mong sabihing mabait ka. Hoy, ikaw. Isa pa, ikaw naman talaga ang hindi marunong magmaneho. Binangga mo ang e-bike ko. Hindi pa nga ako naniningil sa'yo. Tapos ikaw pa itong may ganang humingi ng pera. Wala ka bang hiya? At saka alam mo namang kapag rear end, kasalanan mo, hindi mo ba alam iyon? Bakit ganyan ka makipag-usap sa Manager Jiang namin? Pangkaraniwang e-bike lang yan tapos mga away ka? Naku, Manager Jiang, Jiang, pasensya na. Paumanhin po talaga. May inasikaso lang akong mahalagang bagay, kaya medyo nahuli ako. Wala iyon. Kararating ko lang din. Chu Huang bakit kahit saan ay naririto ka? Euro, kilala mo siya? Kaklase ko siya. Si Chu Huang Oh, tingnan mo nga naman. Dahil sa iyo. Kahit binangga ng e-bike niya ang kotse ko, palalampasin ko na muna ito ngayon. Ano? Binangga niya ang kotse mo? Naku, Manager Jiang, hindi naman kami talaga malapit sa isa't isa. Huwag niyo na po akong alalahanin. Gawin niyo kung ano ang nararapat na gawin sa kanya. Si Chu Huangge ka, di ba? Sa hitsura mo pa lang, alam ko nang wala kang pera. At mukhang wala ka ring modo. Pati si Euro na napakabait at maunawain. Nakuha mo pang saktan. Nga pala, Chu Huang anong ginagawa mo rito? Naririto ako para sa trabaho. Magtatrabaho ka rito? Dito ka magtatrabaho?
President Jiang, baka naman kinuha niyo siya sa kumpanya niyo bilang janitor lang? President Jiang, posibleng siya ba ang kuhang janitress ng kumpanya niyo? Imposible. Bilang head ng Human Resources, walang kahit na sino rito ang hindi ko kilala. Manager Jiang, bago lang ba siya? Sa ganitong klase ng tao, paano niya nakuha ang atensyon niyo? Oo, may punto ka? Tama ka. Ito ang unang araw ko sa trabaho. Unang araw mo pa lang. Pero sinubukan mo nang banggain si Manager Jiang, pati na ang bagong artist ng kumpanya na si Sister Euro. Pinapayuhan kitang magbayad at humingi ng tawad. Siya ang unang bumangga sa akin. Bakit kailangang ako ang magbayad at humingi pa ng tawad? Hoy, ako. Walang hiya ka. Gusto mo na bang mawalan ng trabaho? Paano ka ba magsalita? Bilang guard ng kumpanya, dala mo ang imahe ng opisina nyo. Hindi ba pwedeng mag-usap ng maayos? Kakausapin pa ba kita ng maayos? Makinig ka na lang, magbayad ka at humingi ng tawad. Kundi ay tatanggalin ka ni Manager Jiang. Huwag muna nating isipin kung sino ang nauna. Sa anong karapatan mo sasabihing matatanggal mo kung sino ang gusto mo? Sa mga taong gaya mo, kayang-kaya ko talagang tanggalin ka sa trabaho agad. Sige. Tingnan nga natin ngayon kung paano mo ako matatanggal. Sige, bilang head ng Human Resources ngayon, formal ko itong ipinapaalam sa'yo, Chu Huange, sibak ka na sa trabaho. Ang malas ko na makatagpo ng langaw na katulad mo. Minalas talaga ako, kaya ganito na lang. Hindi mo na kailangang bayaran ang kotse ko. Huwag mo na itong bayaran. Ngayon, gamitin mo ang luma mong motor at umalis ka na sa harap ko. Bingi ka ba? Hindi ka ba nakakaunawa? Hello. Hello, Chairwoman. Nasaan na po kayo? Para po masundo at masalubong namin kayo. Nasa baba na ako ng kumpanya. Hello. Hello, Chairwoman. Maaari ko po bang malaman kung nasaan na kayo? Gusto po namin kayong salubungin pagbaba nyo. Nasa baba na ako ng kumpanya. Oh, nandyan na po pala kayo sa baba. Sige po, bababa na ako agad. Bababa na po ako agad. Anong nangyayari dito? Gusto mo pa bang magpatawag ng grupo ng mga cleaner? Para harangin kami? Euro, nandito ka ba para mag-apply sa Manyu Media? Wala kang pakialam. Kailangan pa ba ng interview ni Euro? Napakaganda niya at kaibigan ko pa siya. Ako ang manager ng personnel department. Ang pagpunta niya dito para sa interview ay formalidad lang. Manager Jiang, maraming salamat talaga sa tulong mo. Napakaswerte ko na nakilala kita. Euro, mukhang nagkamali ka yata ng tansya sa pagkakataong ito. Kung sa taong ito na ang apelido ay Jiang ka aasa, hinding-hindi ka makakapasok sa Manyu. Kung hindi ako aasa sa kanya, huwag mong sabihin sa iyo ako dapat umasa? Tama ang hinala mo. Dahil naging magkaklase naman tayo, kung handa kang humingi ng tawad sa akin, papayagan kitang makapasok sa Manyu. Bibigyan kita ng magandang career para maging isang malaking sikat na artista. Anong sabi mo? Sa itsura mong iyan na tila walang pera, magagawa mo pa akong ipasok sa Manyu? Gagawin akong sikat na artista? Chu Huange, talagang pinatunayan mo sa akin kung gaano ka kahangal. Ang Menu Media ay ang pinakamalaking grupo sa lungsod sa ilalim ng Wanhao Group at pinakasikat na kumpanya ng pelikula. Ang Wanhao Group ay may halagang 100 bilyong dolyar at ang Menu Media ay may halagang 2 bilyong dolyar. Kahit ako ay hindi makakasiguro na kayang gawing malaking artista si Euro. Ang mga salitang iyan, paano mo nasasabi iyan ng ganyan na lang? Kung ako sa'yo, tatakbo na ako palayo. Sobrang nakakahiya ka. Nandito ka pa? Umalis ka na dito agad. Ha? President Liu, bakit po kayo bumaba? Nandito ako para sunduin ang bagong talagang chairwoman ng ating grupo. Ibig sabihin ba? Nandito na ang bagong chairwoman? Oo naman. Tumawag siya sa akin ng personal. Sabi niya ay nasa harap na siya ng kumpanya. Hindi kaya itong bagong chairwoman ay nakitang wala tayo roon para salubungin siya ng maaga, kaya hindi siya natuwa at umalis na? Posible kayang dahil sa bagong chairwoman, nang makita niya tayo na hindi bumaba para salubungin siya, hindi siya nasiyahan at umalis na? Hindi malabong mangyari iyon. Di ba? Kung ganoon, wala ring saysay ang paghihintay natin dito. At kapag nagalit ang chairwoman, kailangan natin gumawa ng paraan para makabawi. President Liu, hindi niyo po babalak na tawagan ng bagong chairwoman? Ah, hello po. Chairwoman, nandito na po kami sa baba. Bakit parang wala pa po kayo rito? Nasa likuran mo lang ako. Sabi niya, nasa likod lang daw natin siya. Kayo po ba ang sa ating Wanhao Group na bagong hirang na Chu Huange, si Chairman Chu? Ang Chu Huange ay ang chairwoman? Hindi ito totoo, di ba? Tapos na ang lahat. Bakit? Tingin nyo ba? Ay impostor ako, ha? Hindi po. Hindi po. Paano ko naman po iisiping isa kayong impostor? Nagulat lang po ako dahil napakabata nyo pa. At isa pa kayong babae. Chairwoman, sadyang napakahusay nyo po. Tunay kayong kahanga-hanga. Kahit napakasimple ng inyong suot, kitang-kita pa rin ang inyong talino at ganda. Itong HR manager na si Jiang Hao, sa kaninong henyo siyang tauhan. Ako po, chairwoman tauhan ko siya sa HR. Gagawin ko na siyang regular agad, bilang full-time manager. Sige. Simula sa araw na ito, ikaw at si Jiang Hao ay sisante na. Ano po?
Wala naman akong ginawang masama. Chairwoman, baka po mayroon lang itong hindi pagkakaunawaan. Ano? Ako? Wala naman akong ginagawang masama. Chairwoman, baka mayroon lang pagkakaunawaan. Ikaw mismo ang magtanong sa kanya. Chairwoman, malinaw na pagkakaunawaan lang ito. Jang Hao, matagal na talaga akong naiirita sa kanya. Isa siyang pahirap sa kumpanya. Ginagamit niya ang kaunting kapangyarihan niya para pagsamantalahan ang mga babaeng empleyado. Sisiguraduhin kong matatanggal siya. Jang Hao, formal ko itong sasabihin sa'yo. Tanggal ka na sa trabaho. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Chairwoman, nagkamali po ako. Hindi ko po nalaman kung sino ang kaharap ko. Hindi ko po alam na kayo pala iyan. Pasensya na po sa mga maling nagawa ko. Wala po akong ibang hinihingi. Kailangan ko lang talaga ng trabahong ito. Pwede niyo po ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Kung hindi pwede, ilabas niyo na lang po sa akin ang galit niyo. Sige po, saktan niyo na lang ako. Kayo. Ako. Wala akong hiya. Masahol pa ako sa hayop. Wala akong puso. Tama po ang lahat ng sinabi niyo. Kapag babayaran na siya sa huli, dagdagan mo iyon ng $2,000 bilang bayad iyon sa pagkakagasgas ng sasakyan ko sa sasakyan niya. At simula sa araw na ito, kapag nakita ko pa ang taong ito dito sa Mary Video, kasama kang aalis sa kumpanyang ito. Sige po, sige. Huwag po kayong mag-alala, Chairwoman. Ako na ang magbabayad ng $2,000 na yon. Alis. Dati nating kaklase. Ako. Oo. Pasensya na po. Para sa pinagsamahan natin bilang magkaklase. Pwede pa ba akong pumirma sa Mary Video Film Company? Dati nating kaklase? Yung mayaman at makapangyarihan lang ba ang karapat-dapat na ituring mong kaklase? Paano naman po mangyayari iyon? Nariyan pa rin naman ang pinagsamahan nating dalawa. Hindi pipirma ang kumpanya namin sa isang mayabang na artistang katulad mo. Balita ko ay may paparating na masayang balita si President Liu. Naku, nagbibiro lang po kayo, Chairwoman. Patawad po, Chairwoman, nagkamali po ako. Balita ko naglabas ka ng $20 milyong bilang kondisyon para pakasalan ka ni Sujin na taga-pamilyang Su. Sismis lang yan. Sinong nagpapakalat ng ganyang sismis? Ano? May katotohanan nga iyon. Pero nakikipagbiruan lang naman ako kay pamilyang Su. Naglalaro lang kami. Hindi ko naman talaga gustong hiwalayan niya ang asawa niya. Pero bakit balita ko? Seryoso si pamilyang Su sa sinabi mo. Liu Qin, napakalakas ng loob mo. Chairwoman, alam ko na po ang pagkakamali ko. Maawa na po kayo sa akin. Sige, sabihin mo nga sa akin, saan ka nagkamali? Ako. Hindi mo ba masabi? Pakiusap, Chairwoman. Sabihin niyo po sa akin. Balita ko, gusto mo si Sujin ng pangalawang batang amo sa pamilyang Su at hindi na lang ito kahapon o noong isang araw. Sinamantala mo na nangangailangan ang pamilyang Su ng $20 milyong para sa daloy ng pondo, kaya naman ibinigay mo ang hindi makatarungang kondisyon na ito para pilitin si Sujin na makipagdiborsyo at pakasalan ka. Bukod pa roon, kung sakaling maibibigay mo ang $20 milyong na ito, siguradong marami ka nang nakuhang perang nakulimbat sa kumpanya. Chairwoman, napakatalas po talaga ng paningin niyo. Alam ko na pong nagkamali ako, simula nang magsimula ako sa trabaho. Nagtatrabaho ako ng mabuti araw-araw, at malinis po ang konsensya ko. Liu Qin, hindi ka na bata. Matagal ka na sa industriyang ito. Bakit ang takbo ng isip mo ay napakababaw pa rin? Sinasabi mo na bilang ating general manager ng Manyu, ginawa mo na usap-usapan ang bagay na ito. Sakaling magkaroon ng iskandalo, tiyak na maaapektuhan ng malaki ang reputasyon ng Manyu at kapag bumaba ang halaga nito sa merkado, ang responsibilidad na iyon, kaya mo bang panagutan? Chairwoman, alam ko na pong mali ako. Ititigil ko na po agad ang usaping ito. Hindi kailangan ng Manyu ng mga opisyal na mababaw ang isip at sariling kapakanan lang ang iniisip. Pumunta ka na sa HR para ayusin ang iyong pag-alis. Siya nga pala, sasabihan ko ang HR na sa sahod mo at dibidendo, kumuha ng $5 milyong at ibigay kay Sujin bilang pambayad sa biro na ginawa mo sa kanya. Chairwoman, sandali lang. Sige po, Chairwoman. Dahil ayaw maniwala ng asawa ko na mayroon akong ganitong kalaking pera, gagawa ako ng ibang paraan para tanggapin niya ito. Chairwoman, ako po ang sekretary niyo na si Wang Chuchu. Secretary Wang, kontakin mo si Su Group at sabihin na ang Manyu Media ay naghahanap ng mga partner. Maaari silang magpadala ng representative para makipagkompetensya para sa pagkakataong ito. Sige po, Chairwoman. Xiaojin, pasensya na kung mahirap ito para sa iyo, pero kapag naging maayos na ang lahat, ikaw na ang magiging bayani ng pamilyang Su at makikita iyon ni Grandpa sa panahong iyon.
ang katayuan ng ating pamilya ay siguradong tataas. Ma, wag mo na po ituloy. Hindi ba pumayag na ako? Kahit na ang apelyidong Liu na iyon ay medyo matanda na at medyo pangit, hindi naman ito isang nakakahiyang bagay. Siya naman ang general manager ng Manyu Media, napakapangyarihan at mayaman siya. Tama na po ma, wag na po kayong magsalita. May mali ba sa sinabi ko? Itong si Liu ay di hamak na mas mabuti kaysa sa mahirap na si Chu Huange, daan-daan o libu-libong beses siyang mas angat. Hindi po ganoon, kasama si Huange. Hello? Opo, Grandpa. Darating na po kami agad. Tara na! Ngayong araw, pinatawag ko kayong lahat dahil mayroon tayong importanteng tatalakayin. Sujin, hindi mo na kailangang pakasalan si President Liu. Grandpa, bakit po? Grandpa, paano naman po ang krisis ng ating pamilya? Hindi niyo po pwedeng pabayaan ang pamilya natin alang-alang lang sa pangalawang kuya. Tama po. Grandpa, hindi ba parang pinapanood nyo lang ang pagbagsak ng ating pamilya? Huwag kayong mag-alala. Pakinggan niyo muna ang sasabihin ko. Hanggat narito pa ako, si Su Qingshan, hindi ko hahayaang bumagsak ang pamilyang Su. Ngunit, sa panig ni Manyu, ang bagong chairwoman ay nagsimula na sa pwesto. Masyado siyang mahigpit sa unang araw at tinanggal agad si President Liu, kaya si President Liu ngayon ay may sariling problemang hinaharap at marahil ay hindi rin makapagbibigay ng 20 milyong dolyar. Paano na iyon? Saan tayo kukuha ng 20 milyong dolyar? Hindi ba't babagsak na ang ating pamilyang Su? Anong gagawin natin, Grandpa? Huwag kayong mag-alala, mayroon pa tayong pagkakataon. Ang Manyu Media ay tumawag. Sabi nila ay naghahanap sila ng mga partner at sinabihan ang pamilyang Su na pumunta doon para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Totoo po ba, Grandpa? Ang Manyu Media ay ang pinakamalakas at pinakasikat na kumpanya ng pelikula sa ilalim ng One How Group sa lungsod na ito. Hanggat makuha natin ang tulong nila, tiyak na matutulungan nila tayong malutas ang krisis ng ating pamilya. Pero noong una, mabababa talaga ang tingin nila sa ating mga pamilyang Su, kundi dahil doon ay bakit sila sa President Liu magbibigay ng ganoong kondisyon. Dati pa man nang subukan nating makipagtulungan, ay wala namang nagiging tagumpay. Bakit naman nila tayo papaalisin para sa negosasyon? Noon iyon, ngayon ang Manyu Media ay may bagong upo na chairman. Dahil sa ipinaalam nila sa atin, nangangahulugan na ang pag-asa ng pamilyang Su ay napakalaki. Basta makuha natin ang kontrata, huwag na nating isipin ang 20 milyong dolyar. Ang ating pamilyang Su ay lalo pang uunlad sa hinaharap. Dapat tayong magtagumpay sa pagtutulungang ito. Hindi tayo pwedeng mabigo. Kapag nagkataon na nakipagtulungan tayo sa kanila, siguradong maginhawa na ang ating buhay. Kung gayon, sa proyektong ito kasama ang One How Group, sino sa inyo ang pupunta? Kung sino ang magtatagumpay, siya ang magdadala ng malaking karangalan para sa ating pamilyang Su. Lolo, ako po ang pupunta. Ako na lang po. Lolo, kaya ko rin pong gawin iyan. Second brother, wag mo nang ipahiya pa ang pamilyang Su. Tingnan mo nga kung paano mo dinala sa pagbagsak ang basurang kumpanya mo. Third brother, ikaw talaga. Lolo, magtiwala po kayo sa akin, kakayanin ko? Sige, natutuwa akong makitang desidido kayong lahat. Isa itong swerte para sa pamilyang Su. Siguro ang dapat ay... Lolo, dahil mukhang gustong-gusto ni second brother na patunayan ang kanyang sarili, hayaan niyo na kaming sabay na pumunta doon. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng kontrata. Sujin, ano ang iniisip mo? Lolo, ako po ay... Anong problema, second brother? Kanina lang ay gusto mong magpasikat na makipag-usap sa partner. Pero ngayong narinig mo na, ay natatakot ka nang sumama sa akin? Natatakot ka ba na mas magaling ako sa'yo? Hinding-hindi. Sige, pumusta tayo ngayon? Kapag nakuha ko ang pakikipagtulungan ng Menu Group, ay luluhod ka sa harap ng buong pamilya, yuyuko ka sa akin ng 3 beses, at sasabihin mong mas magaling ako sa iyo. Paano naman kung ako ang manalo? Ganoon din, luluhod ako sa iyo at yuyuko ng 3 beses, sasabihin kong mas magaling ka sa akin. Third brother, seryoso ka ba sa malaking pusta na ito? Hindi ba halatang pinapahiya mo lang si Sujin? Bakit, second brother, natatakot ka na ba? Sige, tatanggapin ko ang pusta mo. Mabuti. Ngayon sa harap ng buong pamilya, ang sinumang umatras ay kailangang umalis ng pamilyang Su? Tama na yan. Wala akong pakialam kung ano man ang gusto ninyo, pero tandaan ninyo ang isang bagay. Dapat ay makuha ang kontrata sa Manyu Media ng kahit sino sa inyo. Xiaojin, nawawala ka na ba sa sarili? Bakit ka pumayag sa pusta ni Suley? Masyado na kasing abusado si Suley. Nagawa ko lang iyon dahil sa galit. Kapag hindi mo nakuha ang kooperasyon ito, tiyak na pagtatawanan ka ng buong pamilya at kailangan mo pang luhod sa harap ni Suley. Hi, anong nangyari sa Chu Huange na iyon? Pagkatapos magluto kaninang umaga ay umalis na siya at hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Nitong mga nakaraang araw ay kahina-hinala siya. Siguro ay natatakot siyang bumalik dahil baka hiwalayan ko siya. Xiaojin, kahit na hindi mo na kailangang pakasalan si President Liu, itong si Chu Huange naman ay kailangan mo nang hiwalayan.
Araw-araw kaming namumroblema kung paano aayusin ang krisis ng pamilya, pero siya, heto, hindi lang nagpakita at wala na siyang pakialam. Ma, sa gitna ng kritikal na sitwasyong ito, pwede po bang huwag mo nang palaging sabihin ang mga bagay na yan? Si Chu Huange, umaasa lang sa atin sa pagkain, pati sa mga gamit ng pamilyang Su natin. May mali ba sa sinasabi ko? Sa napakahalagang pagkakataong ito, wala man lang siyang naitulong. Kung hindi mo sana pinakasalan ang mahirap na babaeng iyan, hindi sana hahantong sa ganito ang pamilya at hindi kanila mamaliitin. Maging si Suley, maliit ang tingin sa iyo. Ang pustahang ito, halatang tinalo ka na niya. Oh, heto na ang pinag-uusapan natin. May mukha ka pang ipakikita rito? Lalo ka nang nagiging iresponsable. Buong araw kang wala sa bahay. Mabuti pang huwag ka na lang bumalik. Tingnan mo nga ang sarili mo. Pumasok ka nang hindi nagpapalit ng sapatos. Puro putik na ang sahig natin. Huange, saan ka ba nagpunta buong araw? Ako, Saan ang galing ang suot mong suit? Hindi ko man lang napansin. Chu Huange, saan mo nakuha ang suit na iyan? naku po, nagmadali akong umuwi. Nakalimutan ko tuloy magpalit ng damit. Hindi ba lagi mong sinasabi na wala akong ginagawa para maghanap ng trabaho? Kaya lumabas ako kanina para mag-apply at nakahanap ako bilang isang agent sa real estate. Ito ang binigay nilang uniform, bago po ito. Chu Huange, huwag mong isiping porket may trabaho ka na, ay hindi na makikipagdiborsyo si Sujin sa iyo. Kahit hindi na kailangang magpakasal ni Sujin sa babaeng iyon na apelyidong Liu, kayong dalawa ni Sujin ay dapat pa ring maghiwalay. Mahal ko, hindi mo na ba kailangang pakasalan ang President Liu ni Manyu? Nakuha mo na ba ang 20 milyong dolyar? Tinanggal na sa pwesto si President Liu. Pinapunta kami ng pamilya kasama si pangalawang kapatid para makipagnegosasyon sa Manyu Media. Kapag nagtagumpay ang kasunduan, masisiguro na ang ating pondo at malulutas na ang ating problema. Silang dalawa ang pupunta ng magkasama? Chu Huange, dapat ka bang magtanong yan? Huwag ka nang madaldal. Nay, hindi niyo po ba talaga kayang tanggapin na manugang niyo ako? Gusto ko rin naman pong tumulong sa pamilya natin. Gusto mong tanggapin kita? Imposible. Ano bang alam mo? Sinasabi mo pang tutulong ka, naiinis lang ako kapag nakikita kita. Magluto ka na doon. Bakit parang ngayon ay hindi ka na nakikinig sa akin? Anak, narinig ko na ang Suley na iyan ay kumuha ng tulong sa isang profesional na grupo para gumawa ng isang kontrata. At ang balita ko ay napakaganda raw ng mga kondisyon at talagang nakakaakit ito. Chu Huange, bilis, ipaghanda mo kami ng tubig. Sige po, sige po. Malinaw na pinupuntiryakan nitong si Suley. Kamakailan ay nagpagawa pa siya ng mamahaling Amerikana bilang panlaban sa iyo at dinala pa ang pinakamagarang kotse ng pamilya. Talagang ang batang ito ay wala nang ititirang pagkakataon para sa iyo. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Dalin mo na rito ang tubig. Heto na po, heto na po. Ma, ano na po ang gagawin natin? Tiyak na matatalo na ako. Wala naman tayong ganoong kalaking pera para ihanda ang sarili ko. At ang mga plano ay ako lang din ang gumawa. Ayokong dumating ang araw na kailangan kong lumuhod at aminin na hindi ko siya mapapantayan. Ano? Mahal, nakipagpustahan ka pa? Chu Huange, bakit nandito ka pa rin sa harap namin? Mahal, may 5 milyong dolyar sa card na ito. Kunin mo muna ito para sa pangangailangan mo. 5 milyong dolyar? Paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Hindi ba't ako lumabas kanina para magtrabaho? Tamang-tama at ang boss namin ay kaibigan si President Liu. Nandoon din si President Liu, marahil ay naisip niya rin na medyo sobra ang hiningi niya. Kaya bilang paghingi ng paumanhin, sadya niyang ipinabigay ito sa iyo. Ang apelyidong Liu na iyon ay nakaramdam pala ng pagsisisi? Mukhang may kaunti pa palang konsensya ang Liu na yan. Chu Huange, sa wakas ay gumawa ka rin ng kapakipakinabang. Dahil sa perang ito, maaari na nating pagandahin ang anyo para si Sujin ay makapunta sa usapan ng business ng may dignidad. Mahal, naniniwala akong tiyak na makukuha mo ang pakikipagtulungang ito. Sa oras na iyon, matatalo si Suley. Tama. At pagdating ng oras, paluhurin mo siya sa harap mo. Sana nga. Uy, second brother, para sa negosyong ito, ibinigay mo na ang lahat?
Bakit? Ibinenta mo ba ang kidney mo? Ikaw talaga, third brother. Magkapatid naman tayo. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Para sa akin na kapatid mo, rerespetuhin talaga kita. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Baka kasi hindi na kayanin ng katawan mo. Maayos ako. Salamat sa iyong pag-aalala. At tupagin mo na lang ang sarili mo. Siyempre, mahusay ang takbo ko. Sinasabi ko sa'yo, siguradong makukuha ko ang kontratang ito. Hindi na ako makapaghintay na makita kang nakaluhod at inaaming mas mahina ka kaysa sa akin. Tingnan na lang natin. Tingnan na lang natin. Magandang araw po sa inyo, sir. Mayroon po ba akong maitutulong sa inyo? Magandang araw po. Kayo po ba si Secretary Wang? Tama po ba? Galing po kami sa Su Group. Nandyan po ba ang chairwoman nyo? Narito kami para sa business cooperation. Paki-inform naman po sila. Sino po sila? Kumusta po? Ako si Sujin mula sa Su Group. Sige po, dito po ang daan. Opo, sige. Salamat. Pakiabot po sa akin ang mga kontrata at dadalhin ko ito para masuri ng chairwoman. Ito ang sa akin. Huwag mo itong pagpapalitin. Huwag po kayong mag-alala. Ang Manyo Media ay hindi gagawa ng ganoong kababaw na pagkakamali. Sige po, sasabihan ko ang chairwoman. Maghintay po kayo rito ng sandali at hintayin ang balita. Chairwoman, narito po ang mga taga-Su Group para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Nagpadala sila ng 2 tao. Sila ay sina Sulay at Sujin. Gusto niyo po ba silang makausap? Sa wakas, nandito na rin sila. Ito ang kontratang ginawa ko. Tandaan mo ang sinabi ko. Sige po, Chairwoman. Hoy, anong balita? Secretary Wang? Ano? Anong nangyari? Sabi ni Chairwoman sa amin, nagdesisyon na siyang makipagtulungan sa Su Group. Ito ang kontrata. Salamat po, Secretary Wang. Tunay ngang si Chairwoman ay marunong tumingin ng totoong halaga. Sabi pa ni Chairwoman sa amin, ang kontratang ito ay, para kay Sujin dapat pirmahan, Sulay, lumayas ka. Ano? Secretary Wang, hindi ka ba nagkakamali? Kahit sino ay makakakita na ang mga inalok ko ay di hamak na mas maganda kaysa sa kaniya? Kinuwestiyon mo ba ang desisyon ni Chairwoman? Mismo si Chairwoman ang nagsabi niyan. Ito ang katotohanan. Totoo ba? Talaga bang si chairwoman ay gustong ako ang pumirma sa kontratang ito? Sabi po ng aming chairman, kahit na ang pamilyang Su ay hindi pasok sa aming pamantayan para sa Manyo Media, pero bilib po ang aming chairman kay Sir Sujin, kaya pumapayag siya na pumirma ng kontrata sa inyo. Napakaganda niyan. Salamat po, maraming salamat. Maaari ko bang makita ang chairman para makapagpasalamat ng personal? Ang aming chairman po ay marami pang kailangang asikasuhin. Kailangan nyo lang pong pumirma at magkakabisa na ang kontratang ito. Sige po, sige. Maraming salamat po, Secretary Wang. Pinatawag ko kayong lahat, siguro naman ay alam nyo na ang dahilan. Isa itong napakagandang balita. Xiaojin, halika. Matagumpay na nakuha ni Xiaojin ang pakikipagtulungan sa Manyo tungkol sa bagay na ito. Si Xiaojin, ang pinakamalaki ang naitulong. Dapat kayong lahat ay tumulad sa kanya para mas lumago pa ang negosyo natin at mas malayo pa ang ating marating. Sa totoo lang ay salamat kay Wang dahil sa pagkakataon na makatagpo si President Liu dahil sa dinala niyang $5 milyong. Hindi sana ito naging ganito kadali. Tay, itong si Xiaojin, dahil nakuha ang kontratang ito, ay talagang nagbigay ng dangal sa pamilya natin. Ang mga tao mula sa Manyo Media ay sobra na talaga. Nakakainis talaga. Sumama ako kay second brother para makipag-usap, pero ang sabi ba naman nila, direkta na silang makikipagtulungan sa Sujin. Nabalitaan ko na itong bagong upong chairperson, nasa 20 mahigit pa lang ang edad ngayong taon at isa pa siyang babae. Isang batang babae lang, pero kung umasta ay napakayabang. Tama na iyan, tama na. Mayabang man siya. Mayroon naman siyang ipagmamayabang. Huwag mong isisi sa iba kung hindi mo nakuha ang kontrata. Bakit si Xiaojin? Nakuha niya iyon ng ganoon kadali. Ikaw, mag-isip-isip ka ng mabuti. Lolo, sigurado akong may kalokohang nangyari rito. Siguradong may problema ang kontratang ito. Sulay, ang kontratang ito ay tunay na tunay. Nabalitaan kong nakipagpustahan ka sa asawa ko. Hindi ka naman siguro aatras, di ba? Chuhuang pinapunta ka lang dito. Akala mo ba talaga kapamilya ka na ng pamilyang Su? Huwag kang sumabat. Buong pamilya nyo ay peke ang bank card, at peke ang kontrata. Third brother, hindi pa kami hiwalay. Pangalawang hipag mo pa rin siya. Kailan ko ba kinilala na hipag ko siya? Siguradong may mali sa kontratang ito. Ilabas mo iyan para makita ng lahat. Xiaolei, bakit ganyan ka magsalita? Ang kontrata ni Xiaojin ay imposibleng maging peke. Sige, ilalabas ko.
Pero kapag napatunayang totoo ang kontratang ito, kailangan mong tuparin ang pusta. Luluha ka at luluhod sa harap ng asawa ko. Huwag ka nang madaldal, ilabas mo na yan agad. Tignan mong mabuti. Mayroon itong opisyal na tatak. Malinaw na nakasulat dito ang Manyu Media at ang bahagi ng kontratang ito ay nagkakahalaga ng 60 milyong dolyar. Kumpara sa inaasahang 20 milyong dolyar, ito ay 3 beses na mas malaki. Lolo, heto po, pakisuri niyo po. Magaling, magaling. Napakagaling. Sujin, napakalaki ng naitulong mo. Sandali, paano mo nga ba nagawa ito? Salamat po sa bagong talagang chairman ng Manyu Media. Talagang may tiwala siya sa ating pamilyang Su. Third brother, ngayong nakita na ang kontrata, hindi ba dapat tuparin mo na ang pusta mo? Ikaw mismo ang gumawa ng pustahan na ito. Lolo, Sulay, ikaw mismo ang nagtakda nito. Apo, hindi na kita matutulungan. Tama yan, third brother. Dahil natalo ka sa pusta, huwag ka nang mag-atubili pa. Third brother, hindi mo naman siguro gagawing katawa-tawa si Lolo at kaming lahat, di ba? Magsalita ka. hindi ako kasing galing ng pangalawa kong kuya. Anong sabi mo? Lakasan mo, hindi kita marinig. Third brother. Hindi ako kasing galing ng pangalawa kong kuya. Sino ang mas magaling sa iyo? Kuya, ang galing mo talaga. Ako, si Suley, ay tumatanggap ng pagkatalo? Ako, si Suley, ay aminadong talo sa iyo. Kuya Sujin. Habi, sa wakas ay nakabawi rin tayo. Suley, ang tatlong pagyuko na ito ay magsisilbing maliit na leksyon para sa iyo. Sa susunod, kapag hindi ka sigurado, huwag kang makikipagpustahan, lalo na't magkakapamilya tayong lahat. Lolo, naintindihan ko na po. Hindi na po mauulit. Sige, Xiaojin, ang pagkakakuha mo sa kontratang ito ay talagang nakakatuwa. Magmadali ang lahat, maghanda kayong mabuti, kailangang masamantala natin ang pagkakataong ito. Maaari na kayong umalis. Huange, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana naging maayos ang pagkuha ko sa kontratang ito. Habi, wala naman akong gaanong ginawa. Kung hindi mo nabawi agad ang 5 milyong dolyar, wala sana akong lakas ng loob na makipag-usap para sa negosyong ito. Chu Huange, huwag mong isipin na dahil lang tumulong ka ng konti, ay kikilalanin na kita bilang manugang naming mga pamilyang Su. Sige na po ma. Sa pagkakataong ito, si Huange ay talagang malaki ang naitulong. Palalagpasin ko muna ito ngayon. Bakit kaya ang hirap? Pumayag ni Mama na maging manugang niya ako? Dapat kong mapatunayan sa kanya, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na tanggapin ako bilang manugang. Naintindihan ko. Anong problema, asawa? Huange, sumama ka muna kay mama pa uwi. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Kailangan kong bumalik muna doon. Sige, walang problema. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong kainin at paglulutuan kita pag uwi. Hello, Huange. May ilang matagal na kaibigan na nag-imbita sa akin para sa isang pagtitipon. Isesend ko sa iyo ang address. Pumunta ka agad dito. Asawa. Huange, bakit may daladala kang basket ng pinamili rito? Asawa, hindi ba't lagi mo akong pinagbabawalang sumama sa mga ganitong pagtitipon? Bakit bigla mo yata akong pinapunta rito ngayon? Dati pa ay gustong-gusto mong sumama, hindi ba? Ngayong pinapunta na kita, bakit parang ayaw mo pa? Hindi naman. Nagmadali lang kasi akong mamili ng pagkain. Kaya hindi na ako nakauwi. Hindi ba ako magiging kahiya-hiya sa iyo? Ayos lang, puro naman sila mga luma akong kaibigan, hindi sila maselan. Halika, pumasok na tayo sa loob. Tandaan mo, mamaya ay mag-ingat ka sa kilos mo, huwag kang basta-basta magsasalita. Halika na. Pasensya na kayo, may inasikaso lang akong importante. Sujin, halika rito. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Sujin, bakit ang asawa mo ay may bitbit pang basket ng gulay rito? Ah, kasi nagmadali akong mamili kanina, kaya dala-dala ko pa ito. Huange, huwag ka na lang masyadong magsalita. Siya pala ang asawa ni Sujin, si Chu Huange balita ko. Sa bahay nila ay hindi siya gusto ng biyenan niya at hinding-hindi kilalanin ng mga pamilyang Su ang katayuan niya bilang pamilya. Ang kapal talaga ng mukha niya para sumama rito kay Sujin. Ha? Kung ganoon, masyadong kaawa-awa naman pala siya. Kaawa-awa saan? Sa tingin ko nga karapat-dapat lang siyang maging katulong ni Sujin, mas bagay pa iyon dahil hinding-hindi siya magiging karapat-dapat kay Sujin. Uy,
Sujin, hindi na namin kayo nahintay at kumain na kami agad. Hindi ka naman magagalit, di ba? Okay lang, okay lang. Sige na, Sujin. Pakainin mo na ang asawa mo. Araw-araw namimili ng mga lulutuin. Siguradong pagod na pagod siya. Maupo ka. Talagang kahanga-hanga si Kuya Jang. Nadala niya tayo rito sa Garden Hotel na isang napakasosyal na 5-star hotel para kumain. Kahit sa panaginip ay hindi ko inakalang makakakain ako rito. Hay nako, honey. Ano ba ang sinasabi mo? Si Kuya Jang ngayon ay ang pinakamalaking korporasyon sa lungsod. One How Group ang branch manager ng project manager. Itong Garden Hotel naman ay nasa ilalim ng kumpanyang Marriott, kaya ang pagkain dito ay maliit na bagay lang sa kanya. One How Group? Hindi ba pag-aari iyon ng ating pamilyang Chu? Ang makapasok sa One How Group ay pangarap ng napakaraming tao. Napakagaling talaga ni Kuya Zhang. Ay naku, wag nyo na masyadong purihin ang asawa kong si Jang. Siya ay hamak na kumikita lang naman ng kaunting barya. Marketing manager ng One How Group branch, tapos manager pa siya. Kaunting barya lang ba ang kinikita niyan? Kayong mag-asawa talaga. Masyadong mapagkumbaba. Totoo, maliit na halaga lang iyon? 8 milyong dolyar lang kada taon. Oo, gaya ng mansyon namin, mahigit 10 milyong dolyar iyon at ang aming Porsche ay 2 milyong dolyar. Masyado nang mabigat ang pressure na ito. Muntik nang ma-stress ang aming si Zhang dahil sa pag-iisip. Wow, meow-meow, nakatira na pala kayo sa mansyon. Sa ating magkakaibigan, siguro si Kuya Zhang na ang pinakamatagumpay. Tingnan niyo ako, buong araw hanggang gabi na nagtatrabaho sa aking kumpanya, kumikita lang ng 1 o 2 milyong dolyar sa isang taon. Anong saysay ng pagkakaroon ng sariling kumpanya? Hay, kapag ikinumpara sa inyo, nahihiya talaga ako sa sarili ko. Bro, maayos naman ang kalagayan mo. Grabe kayo mga Brad, talagang matagumpay kayo sa murang edad. Nakikisuyo po ako sa inyo na kung maaari ay isipin nyo rin ang aming si Honglei sa hinaharap. Ha? Oo naman. Tama ka. Sa susunod po, kapag may magandang proyekto, isipin niyo rin po ang kapatid niyo rito. Nga pala, Sujin, kamusta na ang kumpanya mo? Ayun lang din. Ganoon pa rin gaya ng dati. Para sa akin, mabuti na lang at mayroon akong napakabuting asawa. Sa loob ng maraming taon, dahil sa suporta ni Meow Meow, palagi siyang mayroong mga mungkahi para sa trabaho ko. Si Madam ay talagang napakagaling na babae. Ay nako, kayong lahat, wag nyo naman akong biruin. Ang asawa ko naman ay nagtapos ng accounting, tinutulungan din niya ako sa kumpanya. Kadalasan ay hindi ako makakilos nang wala ang tulong niya. Siya nga pala, Sujin. Ang asawa mo ba ay tumutulong sa kumpanya mo? Wala po, hindi siya nakikialam. Si Hwange po ay laging inaalagaan ang mga pangangailangan ko sa bahay. Ano? Ibig sabihin ba niyan ay isa lang siyang housewife? Hindi ba't ibig sabihin niyan ay nasa bahay lang, namimili ng pagkain, naglalaba at nagluluto? Mahal, tumahimik ka na muna. Ay nako, hindi pwedeng ganoon lang. Para sa akin, ang babae sa likod ng isang matagumpay na lalaki ay napakahalaga. Bilang asawa, dapat siyempre ay may kakayahan ka na tulungan ang asawa mo sa kanyang trabaho at pagaanin ang kanyang mga problema. Opo. Oo nga, tama iyon. Pero, tingin ko ay ang pagiging housewife ay wala namang masama. Gusto nga ng asawa ko ang mga niluluto ko, di ba? Anong halaga niyan? Wala bang masasarap na pagkain sa labas? Saka kapag palagi kang nagluluto, pababayaan mo na ang sarili mo at magmumukhang losyang. Tignan mo ang balat mo. Naku, meow-meow. Paano mo ba inaalagaan ang balat mo? Turuan mo naman kami. Tignan niyo ang balat niya. Napakakinis at ang ganda. Ay, wala naman akong anumang sekreto. Ganito iyon, pagdating sa pagpapaganda, ang asawa ko ay hinding-hindi nagtitipid pagdating sa pitaka niya. Balang araw, ililibre ko kayo sa spa. Ang balat ng asawa ko, sa totoo lang, mukhang 18 taong gulang pa rin siya, kaya naman siya ay kinakaingitan ng lahat ng mga babae. Ay naku, mahal, ano ba ang sinasabi mo? Kuya Jang, ang swerte mo talaga dahil mayroon kang maganda at mahusay na asawa. Mahal, ganoon ba talaga kasama ang balat ko? O siya, tama na. Kumain muna tayo. Hala, Hwange, kakausap lang namin at hindi ka pa namin naasikaso. Kumusta naman? Masarap ba? Oo, medyo masarap naman. Sa 5-star hotel na ito, hindi ba masarap? Pero kapag nasa labas ka, dapat pa ring panatilihin ang iyong pagiging elegante. Sa pangit mong kumain, talagang nawawalan ka ng modo. Sujin,
Hindi mo ba hinahayaan ang asawa mo na sumalo sa hapagkainan? Sa nakikita ko, kung gaano siya kalakas kumain, mukhang ganoon na nga. Ako, hindi naman masyadong marami ang nakain ko. Tama na, huwag na kayong magsalita. Kung pinapunta nyo kami rito ngayon, para lang pagtawanan kami, mauuna na kaming umalis. Sandali. Sujin. Nagbibiro lang naman kami sa asawa mo. Tototohanin mo ba talaga? Ngayong nagsasama-sama tayong mga magkakaibigan, hindi mo man lang ba magawang kumain muna bago umalis? Oo nga, Sujin. Ganito talaga kami palagi makipagbiruan? Hindi naman siguro ganoon kairitahan ang hipag namin para magalit agad, di ba? Biro pa ba iyan? Malinaw na minamaliit nyo kami. Sujin, magkakaibigan naman tayong lahat at hindi madaling magkatipon ng ganito. Kung basta-basta ka na lang aalis, hindi naman siguro iyon nararapat, di ba? Maupo kayo at kumain muna tayo at uminom para magkamustahan naman tayo. Kuya Jiang, tama ako, di ba? Talagang marunong makisama si Xuan. Habi, maupo na muna tayo. Hindi ko pwedeng hayaang mapahiya ka. Gusto ko ring makita kung ano ba talaga ang balak nila. Ganyan dapat. Mas masaya kapag nanatili kayo rito. Halika, tagay para sa inyo. Huwag nyo nang intindihin ang nangyari kanina? Ang hindi ba hipag? Siyempre naman, hindi naman kami ganoon kababaw. Oh, kumain na kayo. Order lang kayo ng kahit anong gusto nyo. Ngayong araw, libre namin ang lahat. Halika tama, kahit anong gusto nyo, kahit anong i-order nyo, kain lang kayo at mag-order ng mag-order. Libre namin ito. Sisiguraduhin naming mag-enjoy kayo sa pagkain at inumin. Talagang galante ang pamilya ni Kuya Jiang, parang isang tunay na bigatin. Ha. Mga sir at ma'am na mga ginoo at ginang, pasensya na po. Sa Z-Way Pavilion, na room na ito, ay kapapadala lang ng abiso na kailangan niyo po sanang lumipat ng pwesto. Ano? Ililipat po namin kayo sa isang regular na kwarto? Okay lang po ba? Humihingi po kami ng paumanhin sa anumang abala na naidulot nito. Sana ay maintindihan niyo po kami. Ano bang gustong mangyari ng hotel nyo? Kabibiling simula pa lang naming kumain. Tama. Anong klase itong pakikitungo nyo? Wala kang hiya. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Naglakas loob ka talagang palipatin kami. Pasensya na po sir, sumusunod lang po ako sa utos ng nakakataas. Dito po kasi, meron tayong Gold Card member, sanay na po siyang kumain sa kwartong Z-Way Pavilion, mas mataas po ang prioridad niya kaysa sa inyo. Kaya po ito, naghihintay na siya sa labas, kaya pakiusap, intindihin niyo na lang po. Gold Card member? Balita ko sa Gold Card member dito, kailangang magbayad ng hindi bababa sa 5 milyong dolyar. Halata namang isa siyang big boss ng isang kumpanya. Nagmamayabang pa lang ako, napahiya na agad ako sa harap niya. Gamitin ko kaya ang kapangyarihan ni Pamilyang Chu para paglaruan sila, para bumango ang pangalan ng asawa ko. Kuya Zhang, hindi ba't isa kang marketing manager sa sangay ng One How Group? Bakit wala ka man lang Gold Card member status? Sujin, anong ibig sabihin ng asawa mo sa mga sinasabi niya? Oo nga, kung hindi dahil kay pamilya ni Miao Miao ngayon, makakakain ba tayo rito? Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Pasensya na po. Hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Si Huangge ay nagtatanong lang dahil sa kuryosidad. Gusto niyo bang lumipat na lang tayo sa ibang kwarto? Pasensya na po talaga. Pakiusap. Sumunod na lang po kayo sa akin dito. Tayo ang unang dumating, bakit tayo kailangang umalis? Hindi mo ba narinig? Gusto talaga ng Gold Card member na iyon na sa kwartong Z-Way Pavilion siya. Kahit anong member ka pa, dapat sinusunod ang patakarang kung sino ang nauna. Chu Huangge, may sira ba ang ulo mo? Kanina ay wala kang kibo. Bakit ka nagmamarunong ngayon? Gold Card member ang taong iyon. Eh ikaw, sino ka ba? Wala ngang umiimik sa amin pero ikaw ang dami mong sinasabi. Tama na, Huangge. Huwag ka nang masyadong magsalita. Hindi ka pa ba napapahiya sa ginagawa mo? Ay, okay lang. Pwedeng doon na lang tayo sa regular na kwarto. Pareho lang naman kahit saan kumain. Masyadong mapilit, hindi man lang tinitingnan. Ang sariling kalagayan, ikukumpara mo ba ang sarili mo sa isang Gold Card member? Sa regular na kwarto na lang tayo. Hindi ko akalaing ang asawa ni Sujin ay napakaarte. Huangge, dahil gustong-gusto mong kumain sa kwartong ito, bakit hindi ka kumausap sa kanila para ibigay ang Z-Way private room sa atin? Naku, Miao Miao. Huwag mo na siyang biruin. Kung makuha man niya ang Z-Way Pavilion private room, baka sumikat ang araw sa kanluran. Ay hindi, sa timog na pala. Anong klaseng tao ba siya? Napakaraming demands. Itong si Chu Huangge, hindi na alam ang lugar niya. At ang dami pang hinihingi. Huangge, bakit ba ngayon ay kailangan mo pang makipagmatigasan? Lumipat na lang tayo ng ibang kwarto. Hindi ba't pareho lang iyon? Mahal, hindi ako nakikipagmatigasan. Totoong pwede tayong manatili rito.
Kung talagang gusto mong pumunta doon, bakit hindi ka makipag-usap sa kanila? Tingnan natin kung papansinin ka man lang nila. Tama, sige nga, gawin mo. Hello, ako ito. Ay, young mistress. Naisip mo na ba na bumalik na sa pamilyang Chu? Ang tungkol sa pag-uwi, pag-usapan na lang natin sa susunod. Nandito ako ngayon sa Garden Grand Hotel, kumakain sa private room ng Z-Way Pavilion. May dumating na tao at inaagaw sa amin ang kwarto. Pumunta ka agad dito at asikasuhin mo ito. Sige po, young mistress. Maghintay lang tayo, ibibigay rin niya ang Z-Way Pavilion sa atin. So Jin, hindi ba alam ng asawa mo kung kailan magyayabang at hindi man lang tinitingnan ng sitwasyon? Akala niya talaga ay ibibigay nila ang Z-Way Pavilion sa atin. Nagkukunwari pang tumatawag. Para kanino ba yung acting mo? Oo nga. Sa mga hindi nakakaalam, aakalain nilang siya ang may-ari ng Garden Grand Hotel Humph. Wala man lang siyang delikadesa sa sarili. Kung totoo man ito o hindi, malalaman niyo ring mamaya. Habi, magtiwala ka sa akin, kaya ko ito. Chu Huangge, ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Gusto mo bang mapahiya muna ako ng husto bago ka tumigil? Pumayag po ang ginoong iyon na ibigay sa inyo ang Z-Way Pavilion at hangad niya ang masarap na pagkain para sa inyong lahat. Talagang ibinigay niya ito sa atin? No? Huwag mong sabihing ibinigay talaga iyon. Alang-alang kay Chu Huangge? Imposible yan. Hindi ako naniniwalang may ganoon siyang kalakas na impluensya. Sujin, totoo bang mayroon ng asawa mong ganoon kalakas na impluensya para pagbigyan tayo? Naku, wala siyang anumang impluensya. Nagkataon lang iyon. Nagkataon lang talaga. Mahal. Siguradong nagkataon lang. Pinilit niya lang na magpanggap na bida. Hindi ko inakalang magtatagumpay siya sa pag-arte. Hindi ko akalaing ganito pala kaswerte ang itong si Chu Huang. Akala ko pa naman talagang may kakaiba siyang kakayahan. Sujin, ang hilig ng asawa mong magmarunong. Dapat mo na siyang disiplinahin. Hay, kahit na dumaan sa aberya ay naging maayos din ang lahat. Kainan na ulit tayo. Sa inyong lahat, pasensya na po sa ginawa ko kanina. Narito na kayo sa silid na ito at pinalipat ko pa kayo. Sana ay huwag ninyong masamain. Hindi ko po alam na tauhan pala kayo ni One How Group. Naging bastos po ako ngayong araw. Bilang parusa sa sarili, iinom ako ng isang baso. Sana ay magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa hinaharap. Uubusin ko na po ito. At hindi ko na kayo gagambalahin. Enjoy po kayo sa pagkain at inumin nyo. Kuya Zhang, napakagaling mo talaga. Maging ang Gold Card member ay nagbigay sa iyo ng respeto. Nakaka-proud ka talaga. Oo nga, bata pa si Kuya Jiang pero naging marketing manager na siya ng branch office ng One How Group. Kaya naman siguradong tingin nila ay magiging matagumpay si Kuya Zhang balang araw, kaya sila lumalapit para sumipsip. Dahil pala iyon kay Kuya Zhang, halos maloko na tayo ng asawa ni Sujin. Miyaw miyaw, ang galing talaga ng asawa mo, pati ang mga malalaking tao ay lumalapit sa kaniya. Wala iyon, maliit na bagay lang. Tingnan nyo, ang mga taong may tunay na kakayahan ay nananatiling mapagpakumbaba, hindi gaya ng iba riyan na nagmamarunong. Kung nagmamarunong man ako, dapat ay alam iyan ng ilang tao rito, di ba? Chu Huangge, pwede bang manahimik ka na muna? Mahal kasi. Pasensya na. Nagkaroon lang ng konting gulo. Huwag sana nitong masira ang mood natin. Halikayo, uminom tayong lahat. Ano kasi? Masama ang pakiramdam ng tiyan ko? Pupunta lang muna ako sa banyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Babalik din ako agad. Sige. Kuya Zhang, ang husay talaga ng panlasa mo. Nakapangasawa ka ng gaya ni Miao Miao. Maayos din naman si Xiao Yue nyo. Sayang nga lang, kawawa naman si Sujin dahil sa napangasawa niya. Oo nga, wala na ngang naitutulong sa trabaho tapos kapag kasama pa ang asawa sa gathering, lagi pa siyang binibigyan ng kahihiyan. Hay. Sister-in-law? Para sa akin, itong mga babae, kung palagi na lang silang nananatili sa bahay ay hindi maganda. Uy, baka naman ang asawa mo ay nahihiya sa iyo, kaya ayaw niyang papasukin ka sa kumpanya niya? Gusto mo bang irekomenda kita sa magandang trabaho? Oo nga, ang asawa ni Miao Miao ay ang marketing manager sa sangay ng One How Group. Makiusap ka lang sa kanila at agad kanilang bibigyan ng isang posisyon doon. Kung wala talagang iba, kailangan namin ng tagalinis sa kumpanya, pwede kitang irekomenda roon. Ha ha ha. Wag na po, salamat sa inyong alok, may iba akong balak para sa sarili ko.
Anong balak mo? Magpatuloy sa pagiging katulong sa bahay at umasa sa sustento ng asawa mo? Ano? Anong gagawin mo? Wala akong gagawin. Malayo lang ang ulam kaya hindi ko maabot. Ano naman sa tingin mo ang magagawa ko sa iyo? Ikaw, kumain ka na lang ng mabilis. Pagkatapos ay umalis ka na. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Tama. Kung hindi dahil kay Sujin, hindi namin nanaisin na makasabay kang kumain. Sa tingin ko, sinama ka ni Sujin dito para lang malaman mo kung gaano kalayo ang antas mo sa iba. Bakit? Porket nananatili lang ako sa bahay ay hindi na ako nararapat na makasama kayong kumain. Ganoon ba? Sa totoo lang, ayaw ko ng paligoy-ligoy. Hindi ka talaga naming gusto? Tingnan mo muna ang itsura mo. May dala pang basket ng gulay sa pagpunta mo dito sa salo-salo. Kung wala kang pakialam sa kahihiyan mo, dapat ay sa asawa mo man lang ay mag-isip-isip ka. Sige na, tama na yan. Asawa ko, kapag tinuloy mo pa, mawawala na tayo ng gana sa pagkain. Hindi ko talaga maintindihan kung paanong ang isang mababang tingin sa kapwa na tao ay naging marketing manager ng sangay ng One How. Sinong tinatawag mong mababa? Huwag kang mapagmataas. Nagawa mo pang sabihang aso si Kuya Zhang. Naghahanap ka ba ng gulo? Wala ka talagang modo, kung hindi lang dahil kay Sujin. Tama. Kung hindi dahil sa akin at kay asawa, sa tingin niyo ba makakasama ko ang mga tulad ninyong basura sa hapagkainan? Anong sabi mo? Kung hindi lang alang-alang sa pangalan ni Sujin, ang babaeng gaya mo, hindi man lang karapat-dapat dilaan ang sapatos ko. Malinaw na ang lahat sa akin. Ngayong araw na ito, pinagsama niyo kami ni asawa dito para lang pagtawanan siya. Paano nagkaroon si asawa ng mga kaibigang gaya niyo? Walang hiya kang babae, huwag kang sumobra sa pananalita. Bakit? Gusto mo akong saktan? Ang pananakit sa babae ay hindi gawa ng isang mabuting lalaki. Hindi nananakit ng babae si asawa, pero ako, kaya ko. Tingin ko ay huwag tayong masyadong sumobra. Siya pa rin naman ay asawa ni Sujin. Tayong lahat, itigil na ang pang-aapi sa kanya. Naniniwala ba kayo na sa isang tawag ko lang ay mawawalan kayong lahat ng trabaho? At sa industriyang ito, habang buhay na kayong hindi makakahanap ng mapapasukan? Asawa, narinig mo ba yon? Sabi niya gagawin daw niya tayong pulubi. Ha 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 ha. Sa'yo nang galing yan? Sino ka ba sa akala mo? Wala kang silbi. Itong asawa ni Sujin masyado talagang mataas ang tingin sa sarili. Babalik na ang aking asawa sa anumang sandali, at ang nangyari kanina, ituturing ko na lamang na nalasing lang kayo at walang nangyari. Gusto kong maging masaya ang aking asawa para matapos namin ng maayos ang pagkain na ito kapag may gumawa ng ikalulungkot ng aking asawa. Aba, namimilit ka na talaga ha? Tunay ka ngang mabuting babaeng nagmamahal sa kanyang asawa. May pa, kung maging malungkot ang aking asawa ka pa, sino ka ba sa akala mo asawa? Binibigyan ko na siya ng respeto, dahil kung hindi, sasampalin kita sa harap mismo ng kanyang muka. Matuto kang gumamit ng magalang na mga salita. Sa harap ng aking asawa, hindi pa ba sapat ang panglalait nyo? Talagang bilib ka rin sa sarili mong asawa, ano? Boss lang siya ng maliit na kumpanya? Mas hamak pa siya sa akin? Tapos, bibigyan niyo pa siya? Ng mukha? Ano? Hindi ba't sabi mo'y gagawin mo kaming walang trabaho at mawawalan ng karera? Sige nga, patingin kung paano mo gagawin yan. Sige, mga taong walang modo, pinagkakaisahan nyo ang isang babae ano? Maghintay kayo. Santehin agad sa trabaho ang One How Group Branch Marketing Manager na si Zhang Lin at siguruhing sa industriyang ito ay hinding-hindi na siya makakakuha pa ng kahit anong posisyon. At hanapin mo rin ang taong nagngangalang Kishwan, ibabagsak ko ang kumpanya niya. Ay nako, sino naman kaya ang tinatawagan niya? Napakapangyarihan naman pala. Isang magaling na palabas ito ah. Oo nga, takot na kami. Asawa, gusto niyang ibagsak ang aming kumpanya. O misis, paano na tayo niyan? Maghintay lang kayo. Anong nangyayari rito? Sujin, ibang klase talaga iyang asawa mo. Sabi niya gagawin niya tayong mawalan ng lahat. Napakawalang galang niya talaga. Totoo iyan, Sujin. Sa ganda ng loob ko, napayagan kang isama ang asawa mo sa party. Pero ang asawa mo ay walang kahit kaunting respeto sa iyo. Anong klaseng pananalita iyan? Mahal, wala akong ginawa, sila ang... Chu Huangge, bihira na nga lang kaming mag-dinner ng mga kaibigan ko. Tapos ikaw, bakit ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Lahat sila ay mga kaibigan ko, bakit mo ba sila inaaway? Wala po akong ginawa, mahal. Magandang araw po, doon sa ibaba. Kanino po ang kulay asul na sasakyan? Nakaharang po kayo sa ibang sasakyan, maaari po bang bumaba sandali para iurong ang sasakyan? Pasensya na po, akin iyon. Sandali. Iiurong ko muna ang sasakyan. Mahal, sasamahan na kita. Sa tingin ko, tama na siguro ang para sa araw na ito. Mauuna na muna kami. Sujin, aalis na lang kayo ng ganoon?
Hindi mo ba naiisip na dapat ang asawa mo ay humingi ng tawad sa amin? Kayo ang dapat na humingi ng tawad. Kilala ko si Wang eh. Hindi siya basta-basta gagawa ng gulo. Tsaka pagdating sa pagpapakita ng tamang respeto, marunong naman siya. So, ang ibig mong sabihin kami ang walang modo na sinasadya naming asarin at apihin siya? Sujin, ito ba talaga ang gusto mo? Na dahil lang sa babaeng ito, ay masisira ang pagkakaibigan nating magkakapatid? Ang mga babaeng tulad niyan, makikita mo lang kahit saan sa kalsada, bakit mo pa kailangang protektahan? Kayo, Naku, hindi ito maganda. May nangyaring masama sa asawa ko. Mag-isip naman kayo ng paraan. Tulungan niyo po ang asawa ko. bakit parang nagmamadali ka yata? Di ba bumaba lang siya para iurong ang sasakyan? Ayos naman ang lahat kanina. Bakit may masamang mangyayari sa kanya? Totoong may masamang nangyari. Kanina, kaming dalawa ng asawa ko nang bumaba kami para ilipat ang kotse, hindi namin sinasadyang mabangga ang isang mamahaling sasakyan sa tabi namin. Pagkakita nila sa amin, nagbabayad kami ng 500,000 dolyar, ayaw ng asawa ko, kaya nakipagtalo siya sa kanila. Pagkatapos po, sinaktan nila ang asawa ko. Kung hindi lang ako mabilis na nakatakbo, sasaktan din sana nila ako. Mag-isip po kayo ng paraan. Tulungan niyo po ang asawa ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sobra na ang tapang ng mga taong ito. Ang bansa natin ay may batas. Bakit may mga ganito pa ring tao? Pwede nating ipaalam ito sa mga autoridad para maresolba. Hindi po pwede, nakainom si Honglei. Noong nilipat niya ang kotse kanina, labag po iyon sa batas. Kung isusumbong natin ito sa mga autoridad, tayo pa ang magmumulang mali. At isa pa, ang kabilang panig ay mukhang mga makapangyarihang tao. Bilisan niyo pong mag-isip. Tulungan niyo po siya, nagmamakaawa po ako. Dito sa ating grupo, ang pinakamay kakayahan ay marahil si Kuya Jiang na, di ba? Oo, si Kuya Jiang. Sir, pakiusap. Kapag ikaw na ang kumilos, siguradong walang magiging problema ito. Tama po iyon. Si Kuya Zhang ay isang manager sa marketing ng Wanhao Group. Oo nga, ang ganitong kaliit na bagay ay kayang-kayang ayusin ni Kuya Jiang sa loob lang ng ilang minuto. Siya nga pala, darling, tama. Di ba may kilala ka na ang pangalan ay si Brother Bao? Siya ang boss sa lugar na ito. Baka pwedeng silipin mo. Tutal naman, sa lahat ng narito, ikaw lang talaga ang may ganitong kakayahan. Sige, bababa na ako para tignan. Napakabuti naman, dahil si Kuya Jiang na ang kumikilos, ang problemang ito ay siguradong maayos agad ng mabilis. Ang manager ng branch ng Wanhao Group ay marami talagang koneksyon at marami rin siyang mga kakilala. Hay nako, masyadong exaggerated ang sinasabi nyo. Hindi naman ako ganoon kagaling. Nagkataon lang na may kakilala akong ilang kaibigan. Halika kayo, bababa tayo para ayusin ang problema. Mahal, bumaba rin tayo para tignan ang nangyayari. Sinasabi ko sa inyo, 500,000 dolyar, hindi dapat mabawasan kahit isang sentimos. Kung hindi, sisirain ko ang bulok mong kotse. Boss, wala po talaga akong 500,000 dolyar. At saka yung kotse nyo, maliit na gasgas lang naman. Baka pwedeng 50,000 dolyar na lang ang ibayad ko para matapos na ito. Sa tingin nyo po ayos na yon? 50,000? Ano tingin mo sa akin, pulubi? Hoy! Anong ginagawa nyo rito? Anong ginagawa mo rito? Ako si Wanhao Group, manager sa marketing department ng Sangay. At tingin ko sumusobra na ang mga ginagawa nyo. Ang kaibigan ko ay nagasgas lang ang sasakyan nyo na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar. Pero sobra kung humingi kayo, 500,000 dolyar agad. Hindi ba't pangongolekta na? Yan ang pera sa masamang paraan. Oh haha, sinasabi pa talaga ng taong ito na nangingikil daw kami. Hahaha, ngayon, nangingikil na nga ako sa inyo. May magagawa ka ba? Hay, sinabi ko ngang 500,000 dolyar kanina, pero dahil ikaw pala ang manager ng grupong iyon? Ano? Ganoon ba? Hahaha, bibigyan kita ng kaunting pabor ngayon? 1 milyong dolyar na. Sasabihin ko sa inyo, kapag kulang sa 1 milyong dolyar, hindi ko kayo titigilan. Huwag kayong gumawa ng katangahan. May kakilala rin akong mga tao. Haha, may kakilala pa raw siyang mga tao. Haha, sige, tumawag ka ng mga tao, parehahin mo sila rito. Sasabihin ko sa inyo, ang amo sa lugar na ito, na si Brother Bao ay matalik kong kaibigan at paparating na siya rito. Pinapayuhan ko kayo, bago pa dumating si Brother Bao, bayaran niyo ang gasto sa pagpapagamot ko, tapos humingi kayo ng tawad. Kung hindi, titingnan natin kung anong mangyayari sa inyo. Hahaha. Ay, dahil pala kaibigan mo si Brother Bao, ano? Ganoon? Dapat siguro namin bigyan kayo ng kunwaring pabor. Ahahaha. Sasabihin ko sa inyo, paparating na si Brother Bao, kaya magsipag-sorry na kayo at magbayad ng 200,000 dolyar para sa pampagamot. Dahil kung hindi, higit pa sa 200,000 dolyar ang mawawala sa inyo.
Brother Bao, dumating ka na pala? Anong nangyari, Brother Zhang? Anong ganap dito? Sinong naglakas loob na kalabanin ka at naging ganito katapang? Mukhang ang usaping ito ay mas lalong lumalaki. Aminado akong talagang mahusay si Zhang Lin. Isang tawag lang ay naayos na agad ang lahat. Sa tingin ko ay hindi pa. Habi, tignan mo ang reaksyon ng mga salbahing iyan. Parang wala man lang silang takot. Tingin ko itong si Zhang Lin, ang siyang mapapasama ngayon. Chu Huange, wala na nga kayong maitulong dito. Bakit parang naiinggit pa kayo? Kilala ng asawa ko si Brother Bao. Dito sa lugar na ito, kilala siyang matindi at kinatatakutan. Manood na lang kayo. Totoo yan. Nang mangyari ito, nagtago lang ang pamilya niyo sa likod. Hindi na nga kayo tumulong. Ngayon namang nakita niyong pamilya ni Miao Miao ang bumibida at umaayos, ay hihirit pa kayo ng kung ano-anong panglalait. Grabe, ang kapal naman ng mukha niyo. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi lang bastos, nakakasuka talaga. Bakit? Hindi ba't ang pamilya niyo ay nagtago rin sa likod? Ikaw, Ilang mga hamak lang naman sila, pero masyado silang mayayabang. Binanggit ko na ang pangalan niyo po. Pero imbes na humingi ng paumanhin, mas lalo pa silang naging bastos. Saan galing ang mga hayop na iyan? Ang tatapang niyo para kay Bao. Dahil mukhang wala silang respeto sa akin, kay Abao, naghahanap ba kayo ng gulo? Ganoon ba ha? Tingnan natin kung sino ang gustong tapusin dito. Mga hampas lupa, nandito na si Brother Bao. Ngayon, hindi na ito madadaan sa 200,000 dolyar lang. Tama ang sinabi mo. Dahil umabot na tayo sa puntong ito, talagang hindi na 200,000 dolyar ang makakalutas sa problemang ito. Hoy, Brother Bao, tingnan mo siya. Mukhang wala talaga siyang takot o respeto sa inyo. Brother, who? Ito. Anong ibig sabihin nito? Uy, Bao! Napakayabang mo talaga. Nabalitaan kong ikaw raw ang boss sa lugar na ito. Mukhang talagang hindi mo ako nirerespeto. Ano? Brother who? Hindi po totoo iyon. Niloloko ko lang ang hangal na ito. Dahil nandito po kayo, Brother who, paano ko magagawang sabihin ang gayong kawalan ng galang sa inyo? Zhang Lin, ipinahamak mo ako. Siya si Brother who, ang boss ko. Anong nangyayari? anong gagawin natin ngayon? Miao Miao? Mukhang nakahanap ng gulo si Zhang Lin. Ang yabang mo rin talaga, ano? Kanina lang ay gusto mong tumawag ng mga tao para parusahan ako? Brother who, nagkamali po ako. Hindi ko po agad kayo nakilala. Opo, kasalanan ko po. Brother who, ibibigay ko sa inyo ang 500,000 dolyar. At ituring na lang po natin ito na magkaibigan na tayo. Sige na po. Magkaibigan? Kanina, 500,000 dolyar lang. Pero ngayon, hindi na iyan ang halaga. Oh, naiintindihan ko po. Kaya magkano po ba ang sa tingin niyo ay tama? 2 milyong dolyar? Sa wakas, ay hindi ka rin pala naging sobrang tanga? Naging matalino ka rin sa wakas. 2 milyong dolyar? Walang labis? Walang kulang? Kulangin man lang ng konti, ipapakita ko sa iyo ang huling hantungan mo. Ito, ano na ang gagawin natin? Kung alam ko lang sana, ay hindi ko na pinilit na makialam ang asawa ko. Ako. Miao Miao, ibinigay na ng asawa mo ang pagkakakilanlan niyo sa kanila. Siguradong maghihiganti sina Brother who sa inyo balang araw. Dahil sa inyo, kaya ibigay niyo na ang pera sa kanila ngayon din. Tingin ko sa kanila ay talagang mahirap silang kalabanin. Naku po, ang pamilya ko ay walang ganoon kalaking pera. Brother who ako, saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ganito na lang po sana. Ibibigay ko po sa inyo ay 600,000 dolyar. Pwede na po ba? Brother who? Anong palagay mo? Tanga ka ba? Kung ikaw mismo ay hindi makakabigay ng ganoong kalaking pera, hindi mo ba alam na pwede kang humingi sa mga kaibigan mo? Hindi ba't may mahigit 10 tao rito? Napakabobong nila lang. Naintindihan ko po. Kumusta na ang asawa ko? Dahil sa'yo, pinilit mo akong makialam sa kanila. Kayo magbigay ang bawat isa ng 100,000 dolyar para makabuo tayo ng 2 milyong dolyar na ibibigay kay Brother who. Ano? Kayo ang nagpasimula ng gulo. Bakit kaming lahat ang magbabayad niyan? Oo nga. Malinaw na ikaw ang gumawa ng gulo. Anong kinalaman namin diyan? Kayo ang magbayad. Magbayad kayo. Basta kami ay walang pera. Hindi ba kumikita si Kuya Zhang ng 1 milyong dolyar kada taon at nakatira sa villa na mahigit 10 milyong dolyar? Ang kakarampot na 2 milyong dolyar siguro ay napakadali lang para sa kaniya.
Kayo talaga. Kanina lang ay todo puri kayo sa akin. Gusto niyo pang lumapit ng todo. Ngayon naman. Bibigyan ko kayo ng huling 1 minuto. Kapag hindi kayo nakalikom ng 2 milyong dolyar, huwag niyo akong sisisihin kung parusahan ko kayo. Ganito na lang, magbibigay ako ng 100,000 dolyar. Ang lahat ng gustong tumulong ay sana ay magbigay din. Mahal, ikaw. Nagsimula ang gulo dahil sa akin. Magbibigay rin ako ng 100,000 dolyar. Kulang pa iyan. Anong gagawin natin? Itong si Honglai ay tinulungan akong magsalita kanina. Mabuting tao siya. Dapat ko siyang tulungan. Mayroon pang ibang paraan. Chu Huange, pwede bang huwag ka nang makisawsaw? Anong paraan naman ang alam mo? Huange, sige sabihin mo na. Kaya kong magbigay ng 2 milyong dolyar. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba tinitingnan ang sitwasyon ngayon? Nagawa mo pa talagang magsalita? Saan ka naman kukuha ng 2 milyong dolyar? Kaya kong magbigay sa inyo ng 2 milyong dolyar. Huange, nawawala ka na ba sa sarili mo? Alam mo ba kung anong klaseng tao sila? Ang tanga mo para lumaban at kalabanin siya? Habi, magtiwala ka sa akin. Talagang kaya kong magbigay ng 2 milyong dolyar. Hindi kita ipapahiya. Baliw na ba itong si Chu Huange? Hindi ba niya nakita ang nangyari kay Jiang Lin kanina? Sa tingin ko, hindi lang siya baliw, kundi nawawala na sa wisyo. Ang asawa ni Sujin, bakit ang hilig niyang magkunwari? Nagsisimula na tuloy akong maawa kay Sujin na nakapangasawa ng ganyang babae. Tingnan mo, pati pamilya ni Sujin ay madadamay sa gulo. Isang grupo kayo ng kalalakihan, ngunit wala kayong silbi. Pinalabas niyo pa ang isang babae rito. Magkakaibigan silang lahat. Patawarin niyo na sana sila. Brother Hu, makinig po kayo sa akin. Hindi ko po talaga siya kilala. Hindi ko po siya kaibigan. Ang lahat ng ginagawa niya ay walang kinalaman sa akin. Kaibigan ko siya. Wala siyang kinalaman sa gulo na ito. Sinasamantalan niyo lang ang sitwasyon dahil alam niyong lasing ako habang nagmamaneho kaya hindi ako makalaban? Handa na akong harapin ang lahat? Ipasa na ito sa mga autoridad. Tatanggapin ko kahit anong kaparusahan. Hindi na kailangan. Meron akong 2 milyong dolyar. Ibibigay ko iyon sa inyo. Ikaw? Sino ang nanggugulo dito sa teritoryo ni One How Group? Sino naman ito? Kayabang naman ito? Ako ang Chief Steward ng pamilyang Chu. Ako si Chu. Siya ba si One How Group? Ang tumutulong sa pagpapatakbo ng pamilyang Chu at ang butler Chu na nag-aayos ng lahat. Bakit siya narito? Tignan nyo, tao siya ni One How Group. Siguradong tutulungan niya ang asawa ko. Butler Chu, ikaw po pala yan. Hindi ko po alam na darating kayo. Alam mo palang matakot? Magaling. Butler Chu, bakit ka narito? Young mistress, napadaan lang ako para magsiyasat sa hotel na pagmamay-ari ng grupo. Sujin, kilala ba ng asawa mo ang butler Chu ng pamilyang Chu? Imposible yan. Paano naman niya makikilala ang ganoong klaseng tao? Pero bakit sila nag-uusap? Baka pinaliliwanag lang ni Huange kay Butler Chu ang mga nangyari. Butler Chu, hindi ko naman po alam na mga kaibigan niyo pala sila. Kung alam ko lang na mga kaibigan niyo sila, hindi ko po ito gagawin, hindi po ba? Sinasabi ko sa iyo, ang taong ito ang boss ko, ang apo ni Old Mrs. Chu, na si Chu Huange. Binangga mo ang tao ng pamilyang Chu, parang naghahanap ka yata ng gulo. Bakit? Mukhang napakayabang mo kanina. Humihingi ka agad ng 2 milyong dolyar. At pati na rin, sinaktan mo ng husto ang mga kaibigan ko. Ang yabang mo, ha? Sino ka ba sa akala mo? Para bastusin ang aking brother Hu at magsalita ng ganyan? Mga bata, lusob. Tapusin niyo siya. Bao, wag mo akong idamay sa gulo mo. Puro kakalokohan. Wag mo akong isama rito. Butler Chu, ang mga sinabi niya kanina, hindi ko po utos yun, hindi ko siya tinuruan yan. Alam ko po kung sino kayo. Hangang-hanga po ako sa inyo, malaki po ang respeto ko sa inyo. Alam ko po na kayo ang pinakaimportanteng at makapangyarihang tao sa buong lungsod. Butler Chu, pagpasensyahan niyo na po Butler Chu. Patawad po Butler Chu. Butler Chu, ang nangyari kanina, lahat ng iyon ay isang malaking pagkakamali lang. Huwag po sana kayong magalit, Butler Chu. Kayo ay isang kagalang-galang na tao. Siguradong hindi nyo napapatulan ang isang tulad ko, di ba po? Tama Sige na yan. Hindi mo na kailangang mambola pa. Ayusin mo na lang ang gulo rito. Opo, masusunod po. Butler Chu, ang usaping ito ay dapat ngang ayusin. Ano po ba ang gusto ninyong gawin namin para maresolba po natin ito? Tila hindi mo pa rin ako sinaseryoso, ano? Naku, Butler Chu,
Kung ano man po ang sabihin nyo, yun po ang gagawin ko. Sumusumpa po ako sa inyo. Gagawin ko po talaga. Gagawin ko po ang lahat. Ang mga kaibigan kong ito, sinaktan mo sila ng ganito. Ngayon, anong gagawin mo? Naku po, ang tanga ko talaga. Magbabayad po ako. Magbabayad po ako. Alam ko na po ang gagawin. Alam ko na po. Butler Chu, sabihin nyo lang po kung magkanong dolyar. Kahit magkano pa yan, babayaran ko po. Huwag na po, ayos lang. Kami na po ang bahalang pumunta sa ospital. Wala lang po ito, okay lang. Butler Chu, tingnan nyo po ang nangyayaring ito. Aray! Ang lakas ng loob mo para gumawa ng panlilinlang sa harap ko. Mali ako, pasensya na po. Butler Chu, inaamin ko ang pagkakamali ko. Nagkamali po ako. Kayo po ang bahala kung magkano. Babayaran ko po ang hinihingi nyo. Susunod po ako sa inyo. Magkano ang gusto mong bayaran? Magsalita ka. Siguro ay $100,000 o kaya 50,000. 20,000 na lang po. $500,000 para sa pagpapagamot. Ilipat mo ang pera sa loob ng 1 minuto. Hindi ba't sinabi niya na 20,000 lang? Sige, ililipat ko na. Gagawin ko. Gagawin ko na po. Ililipat ko na. Ako po ang marketing manager ng ating kumpanya. Tingnan nyo, nasaktan din po ako. Hindi ba dapat ay makatanggap din ako ng pambayad sa gamot? Ikaw, ang branch marketing manager. Butler Chu, hindi ko siya kaibigan. Ipinapahayag ko na tinatanggal na sa pwesto si Zanglin at bawal na siyang bumalik sa industriyang ito kailanman. Ano? Chu? Butler Chu? Pero. Ayos lang yan. Tara na, alis na tayo. Mahal, anong nangyayari? Sino si Chishuan? Oh, ako. Ako po. Ang ebidensya ng tax evasion ng inyong kumpanya ay naibigay ko na sa mga autoridad. Bangkarote na ang kumpanya nyo. Ano? Ang mga mapagmataas na taong ito, ilabas silang lahat. Halika na. Young Mistress, tungkol sa pagbabalik sa pamilyang Chu. Kukontakin kita mamaya, mauna ka na. Opo, Young Mistress. Hwange, huwag ka na sanang magpabida sa susunod. Kung hindi dahil kay Butler Chu, ang iyong $2,000,000, paano kung hindi mo iyon makuha? Ay oo nga pala. Paano mo nakilala ang isang maimpluwensyang tao na tulad ni Butler Chu? Matagal na kaming magkakilala. Siya ang katiwala ng lola ko. Sa totoo lang, ako si Wan Hao Hwange. Nagbibiro ka na naman ba? Hindi ako nagyayabang. Totoong ako ay si. Sige na. Mabuti naman at ligtas ka. Ngayon ay napatunayan ko na kung ano talaga ang tunay nilang ugali. Dahil wala na silang lahat, tayo na rin ay umalis. Naiwan ko yata ang cellphone ko. Aakyat lang ako para kunin. Mauna ka na pa uwi. Sige. Mahal, hihintayin kita sa bahay. Hoy! Sa wakas ay nahuli rin kita. Aalis ka nang hindi nagbabayad. Balak mo bang kumain ng libre? Hindi. Hindi ko alam. Hindi pa babayad? Hindi pa po. Nakaalis na ang lahat ng tao sa VIP room. Tingnan mo nga kayo, mukha lang kayong disenteng manamit. Pero hindi ko akalain na gagawin niyo ang tumakas ng hindi nagbabayad. Paano ka magsalita ng ganyan? Ganito ba talaga kayo trumaton ng mga customer dito? Customer? Ang katulad niyo, tinatawag niyong customer? Sinabi ko bang hindi ako magbabayad? Ano bang klaseng ugali yan? Anong ugali? Kung hindi niyo pala kayang bayaran, huwag na kayong kumain dito. Ang gumawa ng ganito at tumakas, wala na talaga kayong hiya. Hindi na lang kita papatulan. Dahil nakapunta ako rito para kumain, siguradong kaya kong magbayad. Sabihin mo sa akin, magkano ba? Hanggang ngayon ay bakit hindi pa bumabalik ang asawa ko? Wala naman sanang masamang mangyari. Kailangan ko siyang puntahan. Makinig kang mabuti. Ngayon sa mga naging orders niyo sa Z-Way Pavilion, ang kabuuan ay $288,000. Ano? $288,000? Ang mahal naman. Hemp, sa tingin mo ba kung nasaan ka? Isa itong 5-star hotel. Kung anong klaseng tao kayo, dapat sa ganoong klase ring lugar kayo kumakain, wag yung habang kumakain ay biglang hindi na pala kaya ang bayad at bigla na lang tatakas. Ngayon lang ako nakakita nito. Napakatagal nang hindi bumabalik ng asawa ko. Ano bang nangyayari? Itong waiter na ito, pilit niyang sinasabi na hindi tayo makabayad at tatakas na raw tayo? Hindi ba't katotohanan naman ang sinasabi ko? Mga taga-bukid. Sino ang sinasabi mo? Ikaw, probinsyana ka.
Sa baduy mong iyan, wala kang karapatang pumasok sa aming 5-star hotel. Anong? $288,000 lang, di ba? Ako na ang magbabayad. Hubby, napakamahal ng pagkain ito. $288,000 iyan. Talagang nagpapanggap kang mayaman, ha? Kaya mo bang magbayad ng ganyan kalaki? Bakit ganyan ka magsalita? Maging magalang ka naman po. Sabi na ng asawa ko, siya ang magbabayad. Ganito ba talaga kayong mga taga-serbisyo kung makipag-usap sa mga customer? Nasa pagpili rin ng customer ang paggalang namin. Sa mga katuwad nyo, dapat pa ba akong maging magalang? Bayaran nyo na ang bill nyo, alis na kayo? Kapag naglabas ako ng perang pambayad, kailangang humingi ka ng tawad. Sa akin at sa asawa ko. Napalaking pera niyan. Sa itsura mong iyan, kaya mo ba? Huwag nang maraming satsat, bilisan nyo na. Kailangan ay eksakto ang ibabayad nyo. Sige, hintayin mo ako. Mukhang naiwan ko ang wallet ko sa kotse. Kukunin ko lang saglit, babalik ako agad. Sandali, hindi kayo pwedeng umalis. Kayo na lang ang natitira sa kwartong ito. Kapag tumakas kayo, kanino pa ako hihingi ng bayad? Ang sabi ko sa iyo, bakit ka ba napakahirap kausapin? Sinabi ko na babayaran ko, kukuha lang ako ng pera sa kotse. Sino namang niloloko mo? Sa tingin ko, hindi ka talaga makakabayad. Wala akong panahon para makipagtalo sa iyo. Pumunta ka roon at tawagin mo si manager. Sino ka ba sa akala mo? At gusto mo pa talagang makita si manager namin? Sabi nang pumunta ka na, bakit daldal ka pa ng daldal? Aba, pagkatapos ninyong tumakas ng hindi nagbabayad, nagawa mo pang sumigaw? Gusto mong makita si manager namin, tama? Sige, maghintay ka lang diyan. Siguradong pagsisisihan mo ito. Napakawalang modo ng waiter na yon. Hwange, maupo muna tayo rito at maghintay. Mahal, pupunta muna ako sa banyo. Manager, pumunta po muna kayo doon. Ang mga tao sa Ziwege VIP room, wala silang pambayad. Tumakas na po silang lahat. Ano? Tumakas sila? Hindi ba ang VIP room nila ay... Hindi ba? Manager, mabuti na lang at mabilis ako. Nahuli ko ang mag-asawa pero sa tingin ko sa kanila ay hindi talaga makakabayad at napakasama pa ng ugali nila. May nangahas talaga sa teritoryo ko na kumain ng hindi nagbabayad. Talagang napakalakas ng loob nilang gawin iyon. Tara, tignan natin kung paano ko sila papaturuan ng leksyon. Hello? Ang inyong service crew, binibintangan kaming hindi nagbabayad ng asawa ko, hindi kami pinapaalis dito sa Z-Way Pavilion. Ano? Yang mistress, nandito pa po ako sa hotel. Sandali lang po, pupunta na ako agad dyan. Sige. Sinong naghahanap sa manager? Manager, hello po. Ang service crew nyo rito bigla na lang kaming hinusgahan at pinaratangang hindi magbabayad. Pinaratangan? Eh bakit hindi na lang kayo magbayad? Sabi ko nga po, kukunin ko lang ang pera sa sasakyan at babalik din ako. Wala namang pera pero nagpapanggap pa. Akala ko pa naman ngayong araw ay may mahalagang tao na gagamit ng silid na ito at pinapaalis pa namin ang aming Gold Card member para lang ibigay ang pwesto sa inyo. Hindi ko akalaing mga patay gutom lang pala kayo na mahilig mag-order ng libre. Sinabi ko na, parati akong kumakain dito. Nagbabayad ako bilang customer, kaya babayaran ko ang bill. Tumigil ka na nga. Suki raw, bago kayo kumain, alam nyo ba kung gaano kamahal ang mga presyo rito? Ang lakas ng loob nyo na umorder ng marami. Ano bang pinupunto mo? $288,000 lang yan, di ba? Kukunin ko lang ang pera para sa inyo. Ano? Dahil hindi makabayad ng asawa mo, balak mo na bang tumakas? Napakahusay mo talagang asawa. Talagang kung ano ang puno, siya ring bunga. Kaya naman pala ang yabang ng service crew na ito. Dahil pala sa pagtuturo mo, manager. Tumigil ka sa daldal mo. Bakit pati ba babae papatulan mo? Pinapayuhan kita na magsalita ng maayos? Sa itsura mong yan, kailangan ko pa bang magsalita ng maayos? Kung ganoon, pwede rin ba akong magsalita ng maayos? Ay? Chairman Chu, bakit po kayo napadpad dito? Kung hindi pa ako dumating, siguradong naging magulo na rito, di ba? Chairman Chu, hindi niyo po kasi alam? Ang dalawang ito ay ayaw magbayad ng kinain, tatakas na nga ng hindi nagbabayad, napakasama pa ng ugali, kaya sinesermonan ko sila. Bakit ang balitang narinig ko ay nakapagbayad na sila? Imposible po. Manager, sigurado pong hindi pa sila nagbabayad. Sabi ni Chairman Chu na nagbayad na sila.
Eh di nagbayad na. Opo. Nagbayad na nga po pala sila. Chairman Chu, ang huhusay talaga ng mga empleyado nyo. Lahat sila ay mapanglait. Dahil lang sa suot ko, tinawag na nila akong probinsyana at pinagbintangan pa ang asawa ko na tatakas ng hindi nagbabayad. Walang hiya ka? Anong pinagsasabi mo? Ang lakas ng loob mo. Sa harap ko mismo, ganito pa rin ang ugali mo? Sinasabi ko sa iyo, si Miss Chu ay isa sa aking mga VIP. Chairman Chu, maling akala lang ito. Maling akala. Maling akala lang ang lahat ng ito. Ganyan ka ba palagi magturo sa mga tauhan mo na humusga base sa itsura? Sa industriya ng serbisyo, kahit sino pa ang kaharap nyo, ituring nyo silang lahat na panauhin. At dapat ibigay nyo ang pinakamagandang serbisyo. Kahit ang simpleng bagay na ito ay hindi mo alam paano ka naging manager. Tama po kayo, Chairman Chu. Tama po kayo, Chairman Chu. Sir, ma'am, humihingi po ako ng paumanhin para sa inasal ko kanina. Ang pagpapatakbo ng negosyo ay parang pagkatao. Hindi mo dapat nakakalimutan ang konsensya mo. At hindi mo dapat kinakalimutan ang pinanggalingan mo. Ang hotel natin ay hindi nangangailangan ng 2 taong tulad ninyo na mapanglait sa kapwa. Umalis na kayo rito ngayon din! Chairman Chu, wag naman po. Kanina, ay nagmadali lang po ako dahil takot ako mawalan ng pambayad sa pagkain. Hindi ko po alam na espesyal na bisita nyo pala sila. Maari po bang maging mapagparaya kayo? Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Ipinapangako ko po na magsisilbi na ako ng maayos at hinding-hindi ko na uulitin ang ganong pakikitungo sa mga panauhin. Alis na! Sa ating 2 bisita, pasensya na po talaga kayo kung naging hindi maganda ang naging karanasan nyo rito sa aming hotel. Ayos lang. Si Chairman Chu, dahil nasa ganiyang posisyon, talagang kakaiba ang kaniyang gilas. Mahal, kung wala na tayong gagawin, umuwi na muna tayo. Sige po, hindi ko na po kayo iistorbohin. Tuloy na po kayo. Sige. Nako, Wange, bakit ba nagmamadali ka masyado? Hindi pa nga natin sila napapasalamatan ng maayos. Siya nga pala? Bakit sinabi ni Chairman Chu na isa kang mahalagang bisita? Nagkataon lang na nakasalubong ko siya papuntang banyo at sinabi ko sa kaniya, kapag hindi mo inasikaso ang sitwasyon na ito, ipapahiya ko ang hotel nyo at sisirain ko ang reputasyon ninyo. Ganoon pala iyon. Galing mo talaga, Wange. Siya nga pala. Sa makalawa na ang kaarawan ni Mama, huwag mong kalimutang pumili ng magandang regalo. Huwag kang mag-alala, matagal ko na itong naihanda. Tara. Ma, ito po ang regalo ko para sa kaarawan ninyo. May mga diamante pa iyan. Naku, ang manugang ko. Talagang galante kong magbigay. Siguradong napakamahal nito? Ay, hindi naman po ma. Nasa 2 o 3 10,000 dolyar lang. Hindi mahalaga ang pera. Ang importante ay maingat itong pinili ni One Air. Basta maging masaya lang kayo. Siya nga pala, nasaan si Hipag? Si Hipag? Kailanman ay hindi ko kinilala ang babaeng iyan bilang manugang. Nagmamayabang na siya ngayon. Mababa na ang tingin niya kay Xiaojin na nagbibigay sa kaniya ng 200 dolyar araw-araw at nagpumilit pang maghanap ng trabaho. Naiinis talaga ako tuwing naiisip ko siya. Nay, huli na siya sa mismong birthday party niyo? Mukhang wala siyang pakialam. Pasensya na po, nahuli ako. Talagang naisipan mo pang pumunta? Chu Huangge, alam mo ba na kanina ka pa hinihintay ng lahat? Paumanhin po, Nay. Hindi ko naman sinasadyang... Huwag mo akong tawaging nanay dahil hindi kita kinikilalang manugang. Maging sa birthday party ko, nahuhuli ka pa. May respeto ka pa ba sa akin bilang biyenan mo? Bakit tunga ka lang dyan? Humingi ka agad ng paumanhin kay nanay. Ako po. Huwag kang ganyan, sister-in-law. Kahit sa handaan ng biyanan mo, ay huli ka pa. Ang pagsasabi lang ng sorry, ayaw mo pang gawin? At ikaw naman, kapatid, hindi ko talaga maisip kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Bakit kailangan mo pa siyang pasamahin? Hindi ba't sinasadya niyo lang na galitin si nanay? Wange, kahit anong mangyari, asawa pa rin kita. Kaya sa kaarawan ni nanay, dapat lang na dumalo ka rin. Nay, pasensya na po kasi... Chu Huangge, hindi naman sa pinangangaralan kita. Pero ngayong kaarawan ni nanay, bakit ganyan lang ang suot mo? Iyang damit mo, parang nakita ko na iyan sa kung saang tabi-tabi lang, na ang presyo ay parang 20 dolyar lang. Ang damit na ito ay binili ko sa halagang 30 dolyar. Pasensya na.
Nagkamali pala ako ng $10. Sa itsura mong iyan, dahil kaarawan ni nanay ngayon, huwag mong sabihin hindi ka man lang naghanda ng regalo. Mayroon po. Matagal ko na itong inihanda. Ma, tingnan niyo po ito. Chuhuange, alam mo ba kung anong araw ngayon? Bakit mo pinangahasang iregalo ang ganitong bagay kay mama? Ang basura namang nang dala mo. Hindi ka man lang ba nahihiyang ibigay iyan? Pinapahiya mo lang ang Sujin. Ma, yang regalong iyan, nakita ko na matagal ding inihanda ni Huang. Sa tingin ko naman ay hindi ito basta-basta. Bakit hindi niyo po muna tingnan? Ma, ito po ay isang mamahalin at napakahalagang antik. Hindi po ito basta basura. At hindi pa ba basura ang tawag diyan? Sige, buksan mo. Ipakita mo sa lahat. At tingnan natin kung ano itong ibinibigay mong napakamahal na antik kay mama. Matingnan niyo po, ang jade ring na ito ay isinuot dati ni Empress Dowager Cixi, isang tunay na jade ring. Hangad ko po ang inyong kalusugan at mahabang buhay, at manatiling mukhang bata. Anong sabi mo? Sinuot daw ni Empress Dowager Cixi ang jade ring na yan? Totoo ba talaga yan? Para ito kay mama, kaya syempre, totoo ito. Huang, sa kakarampot na perang ibinibigay ko sa iyo araw-araw, paano mo magagawang bumili ng mamahaling antik? Honey, ang totoo. Empress Dowager Cixi pa raw. Sa tingin ko ay wala ka lang talagang alam. Nagsisinungaling ka lang dito. Ang jade ring na ito ay pagmamayari talaga ni Empress Dowager Cixi, siguradong siguro ako. Sa kahon mo palang naluma, halatang peke na. Ayos lang kung peke iyan. Para sa isang katulad mo, na walang pambili ng tunay, naiintindihan naman namin. Naku ma, tingnan niyo po si Chu Huang. Nagawa niya pang magbigay ng pekeng regalo sa inyo. Binabastos ka niya. Chu Huang, wala akong manugang na katulad mo. Tingnan mo si One Air, tapos ikumpara mo sa sarili mo. Napakakahiya-hiya mo talaga. Tingin ko rito sa bagay na ito, hindi lang peke. Wala pang halaga kahit 5, di ba? Malinaw na sa tabi-tabi lang ito binili, tapos may lakas pa ng loob sabihing isa itong antigo. Baka habang nasa palengke ka at bumibili ng sariling damit, ay bigla mo na lang itong pinulot. Haha. Kung si Empress Dowager Cixi man ay gumagamit niyan o hindi, hindi pa sigurado. Pero kung sabi ng manugang mo ay oo, eh di maniniwala na lang tayo. Hahaha. Napakamangmang nyo talaga. Chu Huang, wala ka na ba talagang pera? 50 taong anibersaryo na ni mama ngayon. Hindi ka ba pwedeng gumastos kahit kaunti? Huang, saan mo ba talaga binili ang jade na ito? Baka naloko ka lang nila? Binili ko ito doon sa Antique Street. Napakahirap ngang hanapin ito. Anong Antique Street? Di ba daan iyan ng mga peke? Magkano ba ang ginastos mo dyan? 800 o $1,000 lang ba? Hahaha. Palagay ko $200 lang yan. Sa halagang 200, nakakuha ka na ng jade ni Empress Dowager Cixi. Chu Huang, ang swerte mo naman pala. Chu Huang, ang basurang ito, bakit winawagayway mo pa sa harapan ko? Napakawalang hiya mo talaga. Huwag kang magpapakita sa harapan ko dahil naiinis ako tuwing nakikita kita. Hindi ka pa ba sapat na napahiya? Halika rito at maupo ka. Pero, Huang, akala ko pa naman ay magbibigay ka ng isang magandang bagay. Tingnan mo itong gawa mo. Ano ba itong ibinigay mo? pero ang sa akin po ay totoong totoo. Ma, huwag ka na pong magalit. Pagbalik namin, pagsasabihan ko talaga si Huang, kaarawan mo naman po ngayon. Kaya kumalma ka na po. Matandang Chu. Matandang Chu. Ginang Su, humihingi po ako ng paumanhin. Dapat sana ay maaga akong nakarating, kaso ay naabala pa ako ng mga panauhin. Naku, Matandang Chu. Ang pagpunta niyo rito ay isang malaking karangalan na para sa amin. Tama po, Matandang Chu. Kayo po ang aming natatanging espesyal na panauhin ngayong araw. Iisang kaibigan lang po ang inimbita ni Mama, at iyon ay kayo. Halika po, maupo kayo. Munting regalo lamang ito, pasensya na kayo. Naku, Matandang Chu. Nag-abala pa po kayo ng husto. Napakaganda. Totoo po iyan, Matandang Chu. Sa tingin ko po, isa itong pinakamataas na uri ng jade. Iba talaga kapag si Matandang Chu ang nagbigay, napaka-espesyal. Totoo yan, si Matandang Chu ay kilala bilang isang mahusay na kolektor na nagmamay-ari pa ng isang antique shop. Maliit na bagay lang ito.
Ang singsing na jade ko po ay di hamak na mas mahal kaysa sa bracelet na jade na iyan. Ginangsu ang bagay na ito. Ito ay isa lamang basurang itinapon na. Huwag nyo nang pansinin. Lilinisin din iyan ng serbidor mamaya. Sa tingin ko ang jade ring na ito ay parang isang antique. Pwede ko ba itong tingnan? Matandang Chu, bakit po kayo nag-aalangan sa akin? Kunin nyo na po kung gusto nyo. Baka lang madumihan ang inyong mga mata. Talaga kayang ang jade ring na ito ay isang tunay na antique? Isa itong tunay na antique. Mahal, hindi nga? Totoo bang isa itong antique? Ang jade ring na ito ay siguradong hindi nagkakamali. Ito ang jade ring na isinuot ni Reyna Sixi. Hindi ko akalain na sa buhay na ito ay makikita ko ang isang pambihirang obra maestra. Wange, anong nangyayari? Antike ba talaga ito? Tunay ngang antique ito. Sinabi ko na sa iyo, ngunit hindi ka naniwala. Saan mo ba ito nakuha? Ako, Ginangsu. Kanino galing ang regalong ito sa iyo? Ginangsu, marahil ay ikaw ang asawa ng pangalawang anak ko po, di ba? Ang manugang kong ito ay hindi pangkaraniwan. Ang jade ring na ito ay mahirap makuha kahit ng mga sikat at mayayamang tao. Hindi ito maaari. Matandang Chu, isa lang siyang mahirap na babae mula sa probinsya. Paano siya makakabili ng ganyang kamahal na antique? Tama po, ang katulad ni Chu Huange. Paano magkakaroon ng pera iyan? Matandang Chu, baka gusto niyo pong suriing mabuti muli. Sigurado po ba kayong hindi iyan peke? Hindi niyo po kasi alam. Itong manugang ko, isa lang siyang mahirap na probinsyana. sinabi ko na ngang totoo iyan. Ayaw nyo lang maniwala. Si Matandang Chu ay isang eksperto sa mundo ng mga antique. Nagsalita na siya, pero ayaw nyo pa ring maniwala. Chu Huange, manahimik ka. Wala kang karapatang sumabat. Matandang Chu, pakitingnan niyo po ng maigi. Sigurado po ako. Siguradong sigurado. Kalahati ng buhay ko ay ginugol ko sa antique, hindi pa ako nagkakamali kahit kailan. Tingnan nyo. Totoo, di ba? Salamat po, Matandang Chu. Kung hindi dahil sa inyo, ang jade ring na ito ay malamang nasa basurahan na ngayon. Totoo nga ba talaga? Chu Huange, samba ka lang sa pagkakataong ito. Palalampasin muna kita. Sige na, tama na, yan. Kaarawan ngayon ni Mama. Lahat tayo rito, magsaya na lang tayo. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na hindi maganda. Sabay-sabay nating itaas ang ating baso para kay Mama. Maligayang kaarawan po, Mama. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan.